Si Andy ay isang malungkot at naiinip na immortal na gusto lang wakasan ang kanyang miserableng buhay. Gayunpaman, nang makasalubong niya ang isang sinumpang kontrabida na sumisira ng lahat ng mahawakan niya, umibig siya rito upang mamatay sa epekto ng kanyang kapangyarihan. Nagsisimula ang kwentong ito isang umaga nang isang babaeng nagngangalang Foucault ang magpasya na magpakamatay matapos magbasa ng romance manga, dahil hindi niya kailanman mararanasan ang pag-ibig tulad ng kay Kiaro. Si Andy, na nagkataong nasa parehong tulay, ay pinigilan si Foucault sa pagsasabi rito na kung tumalon siya, ang kanyang bilog na likuran ay pipitsugin. Ano ang kinalaman niyan sa kahit ano? Hindi, may punto siya. Nainis sa kanyang panghihimasok, ikinaway ni Foucault ang isang kutsilyo sa kanya at binalaan siya na, kung hahawakan niya ito, mamamatay siya dahil sa kakayahan nitong magdala ng malas. Ngunit sa kabila niyan, lumapit si Andy kay Foucault hanggang sa tinamaan siya ng kutsilyo at itinulak palayo ito mula sa dulo ng tulay. Habang nagulat si Foucault na buhay pa ito, pagkatapos ay hinawakan siya nito at tinanong kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon dahil nahawakan niya ito. Kinakabahang sinabi ni Foucault sa kanya na parating na ang kanyang malas at pagkalipas ng ilang segundo, nahulog ang bloke na kinatatayuan ni Andy sa isang gumagalaw na tren. Nang makita ito ni Foucault, sinisi niya ang sarili sa pagsira sa buhay ng isa pang tao, at bigla na lamang sumulpot ulit ang ulo ni Andy, ilang sandali pagkatapos. Kalaunan, si Foucault ay natigilan sa takot habang si Andy ay nagsisimulang ayusin ang kanyang katawan sa harap niya. Nararamdamang kirot, hinabol ni Andy si Foucault hanggang sa mahuli niya ito at inihayag na hindi siya zombie kundi isang immortal. Saka naman dumating ang mga pulis, kaya ginamit niya ang kanyang putol na mga binti bilang super sneakers mula sa subway surfers upang lumukso mula gusali patungo sa gusali na karga si Foucault. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, sinubukan ni Foucault na tumakas, ngunit hinawakan siya ni Andy sa mga binti. At humihingi ng paliwanag tungkol sa malas niya habang pinananatili siya sa bingit ng bubong. Hindi natakot si Foucault sa banta ni Andy at sinabihan itong ihulog na siya dahil plano na rin niyang tapusin ang sarili niya. Gayunpaman, nang bigla siyang igalaw ng marahas ni Andy, natakot si Foucault at pumayag na sabihin ang lahat. Ipinaliwanag niya na bumulusok ang buhay niya noong araw na aalis ang kanyang mga magulang para sa isang biyahe. Hinalikan niya sila Palm, ngunit sumabog ang eroplano, na ikinamatay ng lahat ng pasahero, kasama ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng araw na yon, napagtanto niya na siya ay isinumpa ng malas dahil sino man ang mahawakan niya ay magkakaroon ng malagim na katapusan. Matapos marinig ang kwento ni Foucault, sabik na hinawakan ni Andy. Siya at nahawakan siya sa pag-asang mapuko ang kanyang malas. Sa loob ng ilang segundo, isang kahon ng saging ang nabagsakan kay Andy at nakatakas si Foucault, subalit nadulas lang siya sa balat ng saging at nahulog mula sa gusali. Habang malapit na siyang maging patag, napagtanto ni Foucault na ayaw niyang mamatay nang hindi nararanasan ang pag-ibig. Sa sandaling yun, mabilis na lumukso si Andy kasunod niya at ginamit ang sariling katawan para iligtas siya. Sinabi niya kay Foucault na gagamitin niya ito para ipatawag ang isang napakalaking malas dahil gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay na walang kamatayan. Pagkatapos noon, dinala ni Andy si Foucault sa kanyang taguan, kung saan iniisip niya tungkol sa pagsubok sa kanya para malaman kung gaano kalaki ang malas niya. Pero sumigaw siya at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Andy at sa pagtatangkang pigilan siya, hindi niya sinasadyang natuklasan ang kanyang mahaba at lila na buhok. Nagsimulang umiyak si Foucault at sinabi kay Andy na hindi pa siya nakapagpagupit dahil sinumang humipo sa kanyang buhok ay nagtatapos sa isang kahabag-habag na kamatayan. Naawa si Andy kay Foucault, kaya inilabas niya ang kanyang mga kagamitan sa paggupit at ginupitan si Foucault na nagresulta sa kanyang itsurang parang isang tomboy na may malaking dibdib. Samantala, inaasahan ni Andy na tatamaan siya ng malas ni Foucault dahil siya ay naging hinawakan siya ng 15 minuto. Sa sumunod na sandali, ang ulo ni Andy ay inihiwalay mula sa kanyang katawan. Natigilan si Foucault sa takot nang magpakita ang isang grupo ng kalalakihang nakasot, at casual na dinampot ng pinuno ang inihiwalay na ulo ni Andy at ikinulong ito sa isang containment capsule upang pigilan ang kanyang paggaling. Pagkatapos niyon, si Foucault ay nilagyan ng posas, at ibinunyag ng pinuno na ang kanyang organisasyon ay nahuhuli ang mga taong may superpowers dahil sila ay banta sa mundo. Habang hawak si Foucault sa pamamagitan ng kanyang guwantes,
Tinawag niya itong mamamatay tao at sinabi na gusto lamang siya ni Andy dahil nais siyang gamitin ito. Kapangyarihan upang pumatay ng mga inosenteng tao. Nagalit si Foucault at sinabi rito na inosente si Andy dahil ang tanging taong nais niyang mamatay ay ang kanyang sarili. Ikinaasar ito ng lalaki, at habang galit nitong hinawakan si Foucault, isang kidlat ang tumama sa lalaking may hawak ng kapsula na naglalaman, na nagpahintulot kay Andy na makalabas. Nang makita ito, inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na sugurin agad si Andy, sa pag-aakalang ang isang baguhan tulad ni Andy ay hindi makakaligtas sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ginamit ni Andy ang lahat ng aral na natutunan niya sa nakalipas na 100 taon at pinabagsak ang lahat ng mga hamak. Nang makita ito, hinawakan ng pinuno si Foucault laban sa ang kanyang espada at binalaan si Andy na buburahin niya ito kung hindi niya ibibigay ang kanyang ulo sa kanya. Nang marinig ito, pinaghiwalay ni Andy ang kanyang ulo at malapit na itong ibigay sa pinuno, ngunit nagmakaawa si Foucault na iligtas niya ang kanyang sarili dahil ayaw na niyang mamuhay na may sumpa. Hindi siya pinansin ni Andy at inihagis ang kanyang ulo patungo sa pinuno, ngunit sa sumunod na sandali, pinalaya ni Foucault ang kanyang sarili at hinalikan ang ulo ni Andy na naalis sa kanyang katawan upang simulan ang pinakamalaking malas. Mabilis na nalaman ni Andy ang nangyayari at sinabihan si Foucault na tumakas habang hinawakan niya ang pinuno. Saka, lumitaw ang isang bulalakaw at nawasak ang buong gusali. Sa labas, nalulungkot si Foucault, naniniwalang patay na si Andy, para lang siya lumitaw muli. Mukhang ang kalahati niya ay mahilig sa pritong manok habang ang kabilang kalahati ay mahilig sa sushi. Maya-maya, pinupuri ni Andy si Foucault sa pagdulot ng malaking pagsabog sa isang halik lamang, bago sinabi sa kanya na smash o'clock na. Ngunit muli, tumatakbo palayo si Foucault. Pagkatapos mahuli siya, sinukol siya ni Andy sa dingding at sinabing kung mapapapayag niya siya, tiyak na makukuha niya ang sarili niyang insidente sa Shibuya. Ngunit nagagalit si Foucault dahil siya napagtanto na mas interesado si Andy sa pagtikim ng kamatayan kaysa sa kanyang pagkabirhen. Habang nag-iisip ng paraan para mailigtas ang kanyang pagkabirhen, may biglang naalala si Foucault at sinabi kay Andy na kung gusto niya ang isang tao ng husto, mas tumataas ang epekto ng kanyang kamalasan, at kung puwersahin niya ito laban sa kalooban nito, kamumuhian siya nito at hinding-hindi na matutupad ang kanyang pangarap na mamatay. Naiisip ni Andy na kailangan niyang protektahan si Foucault hanggang sa magkainlaban sila, kaya dinala niya ito sa isang imbakan ng armas, na ikinagulat ni Foucault. Ipinaliwanag ni Andy na mayroon siyang ganoong mga setup sa buong mundo para protektahan ang kanyang sarili laban sa mga lalaking umaatake sa kanila. Pagkatapos isuot kay Foucault ang isa sa kanyang mga baluti, sinabi ni Andy dito na isang bagong grupo. Muling sisilakay sa kanila dahil pinupuntirya nila ang mga taong may kakaibang kakayahan. Inakala ni Foucault na madali lang silang talunin hanggang ibunyag ni Andy na ang organisasyon ay mayroon ding mga taong tulad nila na may kakayahang tinatawag na negators. Nilagyan ni Andy si Foucault ng mabigat na baluti at ipinaliwanag na ang lahat ng ito ay panukalang pangkaligtasan laban sa mga taong naghanap sa kanila kahapon. Ngayon, natatakot na. Sinabi ni Foucault kay Andy na dapat silang tumakbo patungong Afghanistan dahil mas ligtas doon kaysa Japan. Isang oras pagkaraan, natagpuan ni Foucault ang sarili niya sa motorsiklo ni Andy at tinanong ito kung makakahanap ba sila ng permanenteng solusyon laban sa paghahanap na ito. Organisasyon, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari lang silang tumakas mula sa kanila. Iniisip ni Foucault na pabigat siya kay Andy at nalungkot. Ngunit pinapanatag siya ni Andy na balak niyang panatilihin siyang ligtas hanggang sa mahulog ang loob niya rito. Ngunit sinabi ni Foucault sa kanya na hindi siya kailanman magkakagusto sa isang lalaki na nagpapakita ng di nararapat na bahagi ng katawan sa lahat. Bago pa makasagot si Andy, napansin niyang sinusundan sila at nasabik habang tinakpa ni Foucault ang kanyang mga tainga, alam niyang may masamang mangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking robot ang gamulat sa kanila at natagpuan ni Foucault si Andy na naiipit sa ilalim ng cyborg. Nang sinubukan niya upang iligtas si Andy, napigilan siya ng isang lalaking nagngangalang Shen at napagtanto niyang hindi siya makakilos. Samantala, sinubukan ni Andy na atakihin ang robot, ngunit napagtanto niyang hindi siya makagalaw. Sinabi naman ni Foucault sa kanya na ituon ang kanyang pag-atake kay Shen dahil ito ang may kagagawa ng kanilang kawalan ng kakayahang kumilos. Ngunit sinabi ni Andy sa kanya na si Shen at ang lalaking robot ay parehong negator na uri ng nagpipigil. Ang kanilang kakayahan ay tila magkatulad,
ngunit kayang pigilan ng robot ang katawan habang kinokontrol naman ni Shen ang kalooban ng kanyang mga biktima. Noon din, sinimulang saktan ng cyborg si Andy habang sinabi ni Shen kay Foucault na nararamdaman pa rin ni Andy ang sakit. Despite, bilang isang immortal, nalulungkot si Foucault at tinanong si Shen kung habang buhay silang hahabulin ng Union. Inamin ni Shen na ang kanyang ginawang kaguluhan sa meteorite ay nagdulot upang siya ay maging isang delikadong target para sa kanilang organisasyon, at ang mga negator na tulad nila ay patuloy siyang hahabulin hanggang siya ay mamatay o mahuli ng buhay. Dito, nagtatakang tinanong ni Foucault kung bakit hindi siya hinahabol gayong taglay din niya ang nakamamatay na kakayahan, kaya ibinunyag ni Shen na ang kanilang organisasyon, ang Union, ay binubuo ng 10 negator na nagsasagawa ng iba't ibang misyon upang hindi sila tugisin. Nang sabik na sinabi ni Foucault na siya rin gustong maging miyembro, lumilitaw ang robot na lalaki at sinasabi sa kanya na puno na ang lahat ng upuan. Sasaktan niya sana si Foucault, ngunit mabilis siyang sinagip ni Andy, na sinasabing walang makakapanakit kay Foucault hanggat kasama niya ito. Habang namumula, inilantad ni Foucault ang kanyang kamay at hinawakan si Andy bago tumakbo palayo. Pinanood ng mga negator nang may pagtataka habang sinasabi ni Foucault kay Andy na malaking kamalasan ang darating sa kanya, kaya mabilis siyang lumapit sa mga negator, at isang malaking truck ang lumitaw nang wala sa oras at bumagsak ng direkta sa kanila. Gayunpaman, nanatili silang tatlo na walang gallows, kaya mabilis na sumilong si Andy sa isang kalapit na gusali. Habang nagtatago, nakaisip siya ng plano para tanggalin ang robot nang biglang sinira ng isang serye ng pagsabog ang buong gusali. Habang humuhupa ang usok, ginamit ni Andy ang kanyang mga daliri bilang panudla para tanggalin ang robot at pagkatapos ay humarap kay Shen, na sumubok umiwas sa laban sa pagsasabi kay Andy na kumpirmado na ang kanyang upuan sa Union. Ipinaalala ni Andy sa kanya na hindi siya aalis nang wala si Foucault, na nagpatawa kay Shen, at nagsimula silang maglaban. Inihagis ni Foucault ang katana ni Andy sa kanya para matalo niya si Shen, ngunit pinigilan ni Shen si Andy sa paggamit ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sa wakas ay kinilala ni Andy na si Shen ay lubhang malakas, kaya sinabi niya sa kanya na isama na lang si Foucault sa Union, at siya ang magiging pang-eksperimento nila. Sa pagtanto kung gaano siya kahusay mag-isip, hinubad ni Foucault ang kanyang Amerikana at sinabihan si Shen na tumalikod sa loob ng 5 segundo para makapag-isa sandali kay Andy. Gayunpaman, sinabi ni Andy kay Foucault na sasamahan lamang niya ito pagkatapos niyang mahulog ang loob sa kanya. Humagalpak sa tawa si Shen at sinabi sa dalawa na isang krimen ang paghiwalayin sila. Kaya binigyan niya sila ng pagkakataong makakuha ng pwesto sa Union sa pamamagitan ng pag-alis ng isa pang miyembro. Matapos ibigay sa kanila ang lahat ng detalye tungkol sa taong yun, hiniling sa kanila ni Shen. Swerte at nawala, dahil ang miyembro ay nasa Russia, sumakay sina Andy at Foucault sa isang pribadong barko. Maayos ang lahat hanggang sa sila ay inatake ng isa pang grupo na ipinadala ng Union. Mabilis na ginamit ni Andy ang kanyang kamay bilang missile upang pabagsakin ang isa sa mga jet, na nagpaisip kay Foucault na nakarating na sila sa Union. Gayunpaman, sinabi ni Andy sa kanya na kailangan nilang harapin ang taong may emblem ng Union dahil iyon ang sinabi ni Shen na gawin nila. Pagkatapos ay ipinahayag niya kay Foucault na mayroon siyang 3 tao sa kanyang isip na maaaring nasa listahan ng mga puntirya. Ang isa ay ang negator na ninakaw niya ang katana. Ang ikalawang negator ay isang inhinyero na nag-eksperimento sa kanya nang siya ay mapasakamay ng Union 50 taon na ang nakalipas, at ang ikatlong negator ang pinakamapanganib sa lahat dahil kaya niyang lumikha ng mga hindi nakikitang hadlang na mahirap para sa kanya na makawala. Nang mahuli ni Foucault si Andy na nagdarasal na sana ay hindi nila makaharap ang huling negator, napagtanto niya na kahit ang isang immortal na tulad niya ay may kahinaan. Sa kasamaang palad, kaharap na nila ang negator na pinakakinakatakutan ni Andy. Pagkatapos ay naghulog siya ng nok sa kanila, na sumire sa buong bangka at naiipit si Foucault sa ilalim ng mga gumuhong labi. Mabilis siyang inilabas ni Andy, at matapos makalabas sa ibabaw ng lumulubog na bangka, sinabi niya rito na itaas ang mga bisig habang sumisigaw siya sa ang eroplano ng Union na handa na silang sumuko. Sa nagulat na boses, tinanong ni Foucault si Andy kung ano ang ginagawa nito, kaya sinabi niya rito na bumibili siya ng oras para sa kanyang eksperimento. Dahil naniniwala siyang tumataas ang epekto ng kamalasan ni Foucault kapag hinawakan niya ang isang tao sa makabuluhang paraan,
namula ng husto si Foucault sa paliwanag ni Andy hanggang sa mapansin niyang nakataas ang kanyang plot armor, kaya casual na ibinunyag ni Andy na binigyan niya ito ng mouth-to-mouth upang ibalik sa buhay. Labis itong ikinabahala ni Foucault kaya't nagpatawag siya ng napakalaking alon, na nagpalipad sa kanilang dalawa patungo sa eroplano ng Union. Nang sila ay makarating sa ibabaw, kinontrol ni Andy ang eroplano at masayang sinabi kay Foucault na, sa wakas ay magagamit na nila ang kanyang sumpa para sa kanilang pakinabang. Sa kasamaang palad, nawasak ang eroplano, ngunit nailigtas ni Andy ang sarili at si Foucault sa oras sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan bilang isang lambat pangkaligtasan. Habang nagpapapakalma sa sarili, nakita ni Foucault ang isang magandang lawa sa harap niya habang sinasabi ni Andy sa kanya, maligayang pagdating sa Russia. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Foucault na makikipagkita siya sa kanyang mga dati niyang kaibigan, kaya sa pansamantala, dapat siyang magsaya. Nang makaalis na siya, kinakabahang gumalagala si Foucault hanggang sa may makita siyang isang babae at inalok siya ng imbitasyon upang magpinta ng magkasama. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagkalapit ang loob ni Foucault at ng misteryosong babae sa pamamagitan ng ilang kalokohan ni Van Gogh. Nang dumilim, pinasalamatan ni Foucault ang babae sa pagtulong sa kanya na magsaya. Ngunit bilang tugon, ngumiti ang babae at tinawag siyang inosente, bago bumuo ng isang malaking pader na tubig. Sa sandaling yun, dumating si Andy at tinawag ang babae na Gina, dahilan upang marealize ni Foucault na siya ang negator na tinutukoy ni Andy. Sa ibang lugar, ipinagbigay alam ni Mui, ang tauhan ni Shen, sa kanya na nakipag-ugnayan si Jenna kina Andy at Foucault, na nagpasaya sa kanya dahil naniniwala siyang madaling malalampasan ng kakaibang pares ang hamong ito. Balik sa lawa, tumakbo si Jenna palapit kay Andy para yakapin siya. Pero pabiro niyang sinasabi kay Gina na lumayo o puputulin niya ang ulo nito na parang si Erin Yeager. Habang nakasimangot, nagreklamo si Gina kay Andy na dapat ay maayos siyang batiin nito dahil sa kanilang pagkikita muli pagkatapos ng 50 taon, na ikinagulat naman ni Foucault dahil magkasing edad pa rin sila ni Gina. Ikinatuwa naman ito ni Jenna, at pinuri niya si Foucault sa pagiging matamis hanggang sa tinawag siya ni Andy na isang 50 taong gulang na bruha, na ikinagalit niya, kaya kinuha niya ang bibig nito at sinubukang halikan nito, ngunit bigla itong naglaho sa loob ng ilang segundo. Dahil dito, sa pagkadismaya, sinabi ni Gina kay Foucault na si Andy ang kanyang lalaki dahil nahulog ang loob niya rito at sa kanyang alindog 50 taon na ang nakalipas, habang namumula si Foucault. At katapangan ni Gina, ang babae ay nagsiwalat na matapos niya mahuli si Andy, siya ay nakaramdam ng pagkaawa sa pagpigil sa kanya, ngunit casual lang nitong sinabi sa kanya na walang anuman, bro chachos, na labis na ikinahanga niya kaya lubos siyang kinilig. Bago pa sila magkaroon ng pagkakataong mas magkakilala, nakatakas si Andy mula sa pagkakapigil sa kanya at hindi na makita. Nang marinig ang pagtatapat ni Jenna, naghagis si Andy ng maraming granada sa kanya, na hindi man lang siya inuga. Sa katunayan, sinabi niya kay Andy na sumama sa kanya sa Union dahil patay na ang matabang robot na lata. Gayunpaman, nagsimulang atakihin ni Andy si Jenna, ngunit nailihis niya ang lahat ng pag-atake, dahilan para tumakbo si Andy ng mas malalim sa kagubatan na karga si Foucault sa kanyang likod. Mabilis siyang naabutan ni Gina, at matapos pigilan ang paggalaw ng kanyang ibabang bahagi, sinabi niya kay Andy na iwanan si Foucault, dahil hindi niya matutugunan ang kanyang mission quotas. Ngunit pinutol ni Andy ang kanyang sinasabi at diretsahang sinabing si Foucault ang kanyang babae, kaya hindi niya ito iiwanan anuman ang mangyari. Habang si Foucault ay lubhang basa, si Gina ay nagngingit-ngit sa selos, kaya sinabi niya kay Andy na gagawin niya ang parehong panlilinlang na ginawa niya 50 taon na ang nakakaraan. Ngunit, bago pa siya makarik, inalis ni Andy ang kanyang sariling ulo. Dugong kumalat kay Jenna, ipinaliwanag niya na nalaman na niya ang kakayahan nito ng Unchanged, na nagpapahintulot sa kanya na panatilihing nakapirmi ang mga bagay at pigilan ang mga ito na magbago, tulad ng hangin na ginagamit niya upang bumuo ng mga hindi nakikitang hadlang. Ngayong nabalutan ng dugo ang mga hadlang na yon, sa wakas ay makikita na niya ang mga ito at tinawag niya si Foucault upang tulungan siyang talunin si Jenna. Dito, idinikit ni Foucault ang kanyang dibdib sa likod ni Andy, na ikinainis at ikinabalisa ni Jenna. Pagkatapos ay inakusahan niya si Foucault ng pag-akit kay Andy gamit ang malalaking dibdib nito at buong pagmamalaking pinalaki ang kanyang dibdib, na sinasabing hustisya ang pagiging flat, ngunit nang sabihin ni Andy sa kanya na
Hindi niya kailanman sasaktan ng isang tulad niya. Si Jenna ay nagalit at sinimulan siyang atakihin. Habang naglalaban, sinabi ni Jenna kay Andy na ang isang inosenteng babae tulad ni Foucault ay hindi magtatagal sa unyon at kalaunan ay masisira, kaya papatayin niya ito kaagad. Hindi natinag, itinuro ni Andy ang isang maliit na puwang sa harang ni Jenna at sinabihan si Foucault na ihagis ang kanyang pinutol na ulo sa butas, naniniwalang ang malas na naiipon niya mula sa pagdampi nito ay sapat na para pabagsakin siya. Kapag nagawa na ni Foucault ang kanyang gampanin at natagpuan ni Andy ang sarili sa harang ni Gina, isang malaking sasakyang pangkalawakan. Nagpaputok ng laser beam patungo sa kanila, na nagdulot ng malaking pagsabog. Ilang minuto pagkaraan, nakita ni Foucault si Jenna na halos patay na at nakahiga sa harap ni Andy at sinabi niya sa kanila na kinasusuklaman niya ang pagiging miyembro ng unyon dahil kailangan niyang gawin ang maruming trabaho nila. Pagkatapos pasalamatan sila sa pagkuha sa kanya, sinabi ni Jenna kay Andy na umalis dahil malapit nang mawala ang kanyang anti-aging. Gayunpaman, niyakap ni Andy si Jenna at sinabi sa kanya na matagal na siyang mahilig sa melts, na nagpahintulot kay Jenna na mamatay ng mapayapa. Makalipas ang ilang sandali, umiyak ng matindi si Foucault dahil sa pagkamatay ni Gina, kaya inalo siya ni Andy sa pagsasabing si Gina laging gustong maranasan ang matinding pagsubok sa kanyang pisngi mula sa kamatayan. Medyo nakahinga ng maluwag si Foucault nang marinig yun, ngunit sinabi niya kay Andy na pagkatapos makapasok sa unyon, gusto niyang siguraduhin na walang sino man ang haharap sa parehong kapalaran ni Jenna. Sumang-ayon si Andy at Caswell na sinabi na gagawin niya ang lahat para makuha ang kanyang loob nang biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw at ibinato sila sa isang portal. Habang nasa loob nito, nakita ni Foucault at Andy ang mga miyembro ng unyon na nakaupo at nakakuha si Andy ng masamang ideya na gamitin ang kanyang bala daliri laban sa kanila. Gayunpaman, madali nilang napigilan ang atake habang sina Andy at Foucault ay nahulog sa kanilang nakatalagang upuan. Si Juiz, ang pinuno ng unyon, ay malugod na tinanggap sila sa koponan, na binubuo ni Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ishan, Top, at Nico. Habang natutuwa si Andy sa kanyang presensya, binigyan naman siya ni Tatiana ng matinding tama dahil sa pagtanggal niya kay Gina. Sa nakita, sinabi ni Billy sa kanya na itigil ang pakikipag-away sa mga bagong miyembro at tapusin na lang ang sitwasyon. Tatiana, na lalong nagpagalit sa kanya, at bago pa siya makaganti, ginamit ni Juiz ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang paglala ng sitwasyon. Nang sa wakas ay kumalma ang lahat, isang may damdaming libro na tinatawag na ang Apokalipsis ang lumitaw at sinabi sa unyon na mayroon silang 6 na misyon na bago matapos ang Agosto, at kung hindi nila matagumpay na makumpleto ang mga misyon, isang human na nagngangalang galaxy ang bababa sa mundo. Kapag tapos na magsalita si Apocalypse, tinanong ni Foucault ang konseho kung ano ang isang yuma, kaya ipinaliwanag ni Juiz sa kanya na ang mga yuma ay naiiba sa mga negator dahil sila ay nilikha ng isang masamang Diyos upang magdulot ng kaguluhan sa mundo. Kaya kailangan nilang kumpletuhin ang mga misyon na ibinigay ni Apocalypse upang sila ay makakuha ng mga gantimpala at matalo ang Diyos. Sa kabila nito, iniisip ni Foucault na ang labis na karahasan ay masama para sa lahat. Kaya sinabi ni Juiz sa kanya na kung ayaw niya ang paraan ng paggawa ng mga bagay sa Union, dapat siyang makatapos ng mas maraming misyon at maging pinuno mismo. Dahil dito, agad na hinawakan ni Andy si Apocalypse, at buong sigasig na tinanong niya kung ano ang pinakamahirap na misyon. Kaya sinabi ni Apocalypse sa kanya na ito ang misyon kung saan kailangan nilang hulihin ang isang human na nagngangalang Spoil. Agad na tinanggap ni Andy ang misyon at sinabi kay Apocalypse na sasama sa kanya sina Shen at Foucault, na naging dahilan upang magprotesta ang lulong sa steroid na ayaw niyang sumama. Kalaunan sa dressing room, pinilit ni Shen si Andy na takpan ang kanyang pagkalalaki, ngunit sinabi niya kay Shen na nais niyang ipaalam sa ina nito na laging handa siya para rito. Maya-maya, nagsimulang umugang ang mga alarma nang makatakas ang isang human na nagngangalang Close mula sa kanyang selda. Mabilis na ipinaalam sa kanila ni Mui na si Close ay dumidikit sa kanyang mga biktima at binabago ang kanilang kasuutan batay sa kanilang pinakamalalim na hangarin, pagkatapos ay lubusang kinukuha ang kontrol sa katawan ng biktima. Maya-maya, sinugod ni Close si Mui, binago ang kanyang kasuutan upang maging katulad ng suot ni Shen. Habang ginagamit ni Mui ang mga galaw ni Jackie Chan kina Andy at Shen, ginamit ni Foucault ang kanyang kapangyarihan ng unlock kay Mui, na naging sanhi upang bumagsak ang isang ladrilyo sa kanyang ulo.
Nang mawala ng malay si Mue, sinubukan ni Close na gamitin si Andy bilang host, ngunit dahil wala itong totoong hangarin, siya ay naipit sa kay Andy's katawan na hugis suit. Ilang sandali lang, ipinaalam ni Nico sa grupo ni Andy na natagpuan si Spoil sa New York, na lubos na ikinatuwa ni Andy dahil nais niyang maging bahagi ng listahan ng Bonnie Blue. Makalipas ang ilang araw, nagmaneho sina Andy at Foucault patungo sa isang maliit na bayan na tinatawag na Loning, kung saan huling nakita si Spoil. Bigla, sumulpot si Shen sa bintana ng truck at tinanong si Andy kung pwede siyang sumakay. Ngunit sinabi ni Andy kay Shen na manatili sa labas hanggat hindi pa niya nabubuksan ang V-card ni Foucault. Nakaawa naman ni Foucault si Shen at pinasakay ito sa kanila, na labis na ikinainis ni Andy. Habang magkasama sila, ikinukwento ni Shen. Sila ay haharapin ni na Spoil at ng kanyang hukbo ng mga sariling gawa niyang zombie sa Loning, na kinakabahala ni Foucault dahil napanood na niya ang lahat ng 11 season ng The Walking Dead. Nang kinakabahan siyang magtanong kung may pag-asa sila, pinatugtog ni Shen ang isang audio ng mga investigador na nauna sa kanila sa bayan. Matapos marinig ang nakakapanindig balahibong mga sigaw, dahil sa tindi ng takot ay halos mawala ng ulirat si Foucault. Ngunit nanatiling kalmado si Andy at sinabi kay Shen na wala siyang pakialam sa mangyayari. Pagsapit ng sumunod na araw, dumating sila sa Loning, nakasalukuyang binabarahan ng isang pader hanggang sa paputukan nito ni Andy ng isang missile. Habang gumuho ang pader, sina Shen at Foucault, nagmamadaling sinabi kay Andy na dapat nilang panatilihing kontrolado ang mga zombie, ngunit hindi sila pinansin ni Andy at tinanong si Shen kung maaari nilang ibalik ang mga zombie sa pagiging tao. Matapos sabihin ni Shen na hindi, lumukso si Andy upang maglaro ng Fruit Ninja kasama ang mga zombie hanggang sa matalo niya silang lahat. Pagkatapos ay nakakita si Andy ng isang babaeng zombie na nasa katinoan pa, kaya dinala niya ito pabalik sa truck at sinabi kay Shen na gagamitin niya ito upang mahanap si Spoil. Sa oras na nagboluntaryo si Foucault upang tumulong, pinigilan silang dalawa ni Shen at inihayag na, salamat sa kanyang kakayahan, alam niyang nakakilos na si Spoil. Ilang sandali pagkatapos, sinabi ni Clothes kay Andy na mayroong kung ano sa kanyang tiyan, at nang kanilang suriin, nakita nila ang isang countdown na nakaukit sa kanyang balat. Habang labis na nababalisa sina Foucault at Shen, binaliwala ni Andy ang kanilang mga pangamba, na sinasabing hindi siya mabubura ng isang bagay na tulad nito. Kapag umabot sa 0 ang countdown, nagsimulang mabulok ang kamay ni Andy, at napagtanto ni Shen na napakahirap ng misyon na ito para sa 3 tao. Biglang may sinabi ang babaeng zombie kay Andy, na bigla siyang binuhat at inihayag na magpapakasal siya sa zombati dahil sasabihin lang niya sa kanila ang lokasyon ni Spoil, pagkatapos makakuha. Mga tama sa likuran. Habang umaalis si Andy kasama ang zombati, nagmakaawa si Shen na huwag siyang umalis dahil baka ito ay bitag ni Spoil, ngunit hindi pinansin ang kanyang mga babala. Halos sa parehong oras, napansin ni Foucault ang isang batang sumusungaw mula sa isang underground na lagusan, kaya hinabol niya ito hanggang sa hilahin siya pabalik ni Shen gamit ang kanyang kapangyarihan at sabihan siyang maging mas maingat. Biglang lumitaw ang bata kasama ang isang grupo ng iba pang mga pasaway at nagbanta na babarilin si Foucault, sa paniniwalang narito sila upang alisin sila dahil sila ay nahawahan. Upang patunayan na nasa panig niya siya, biglang niyakap ni Foucault ang bata, at nakatanggap siya ng sarili niyang countdown. Sumunod pagkatapos, sa kanya, nakakuha rin ng countdown si Shen, habang ikinakasal si Andy sa zombati sa isang simbahan. Pagkatapos pasalamatan si Andy, sinabi niya kay Andy na sirain ang estatwa kung saan nagtatago si Spoil. Mabilis na hinampes ni Andy ang estatwa, at lumabas si Spoil sa kanyang anyong halimaw, handang lipulin si Andy, ngunit pinutektahan si Andy ng zombati at ng kanyang mga kaibigan, na nagbigay lakas sa kanya para sirain ang kalaban. Sa loob ng tunnel, tinanong ni Foucault ang batang mayabang na si Ken kung ano ang nangyari sa kanilang bayan, at isinalaysay niya ang lahat ng nangyari 1 linggo na ang nakakaraan. Normal na araw noon hanggang sa lumitaw ang isang madilim na bola sa gitna ng bayan at nagsalita sa kanila, sinasabing sisirain niya ang lahat. Pagkatapos niyan, nagsimulang maging zombie ang mga tao, at nang kumalat ang kaguluhan, ipinapasok sila ng kanilang guro sa loob ng bunker. Ngunit hindi sumama sa kanila dahil nagsisimula na rin siyang magbago. Ang huling sinabi niya kina Ken at mga kaibigan nito ay hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nagpapakasal. Sa kasalukuyan, si Mi, kaibigan ni Ken,
ay nagsisimulang umiyak habang papalapit sa 0 ang kanyang countdown. Gayunpaman, sinisiguro ni Ken sa kanya na paparating na ang tulong at tumingin kay Foucault nang may pag-asa sa mga mata, kaya sinisiguro niya sa kanila na makakahanap siya ng paraan upang iligtas silang lahat. Bigla, narinig nila isang malakas na ugong sa labas, at nagtataka si Foucault kung maayos ba si Andy. Matapos makabalik, nakita nila si Andy na umiikot-ikot kay Spoil na para bang taglay niya ang espiritu ni Levi Ackerman. Nang makita niyang nakabalik na sila, inihagis ni Andy ang kanyang nobya zombie patungo sa kanila at sinabi kay Shen na alagaan ito hanggang matapos siya kay Spoil. Nang makita ni Ken ang babaeng zombie, agad niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan na bumalik na ang kanilang guro. Habang nagtitipon ang mga pasaway sa paligid ng nobya zombie, nagiging emosyonal si Foucault hanggang sa mabangga siya ng isang random na zombie at tumakbo patungo kay Spoil, kung saan siya namatay sa malas na paraan. Mabilis na dinampot ni Andy dito at iniutos sa kanyang hukbo ng mga zombie na yakapin si Foucault upang sila ay maging tulad ng mga orasan na handang sumabog. Si Foucault ay nasuklam sa ideya at sasabihin na sana kay Andy na kahit ang mga zombie ay hindi gugustuhin ng ganoong kahindik-hindik na kamatayan, ngunit biglang niyakap siya ng zombie bride. Sa kabila ng pagkaawa sa kanya, inialisa ni Foucault ang kanyang guwantes at niyakap ito ng mahigpit bago pinakawalan patungo kay Spoil. Sumigaw siya kay Andy na isang malaking kamalasan ang paparating habang umiiyak ng husto si Ken. Alam na ang kanyang guro ay malapit nang maglaho sa isang pagsabog, tulad ng isang Samsung phone. Sa sumunod na segundo, ang zombie girl ay biglang pumutok tulad ng isang nuclear bomba ngunit hindi makapagdulot ng malaking pinsala kay Spoil, kaya inutusan ni Andy ang natitirang mga zombie na yakapin si Foucault. Matapos gawin ang ipinag-utos, damay-kit ang mga zombie kay Spoil habang ibinabalik ni Shen ang mga paslit sa lagusan bago sabihin kay Andy na sila ay nasira na ng sumpa. Sa kabila ng kanyang galit, sinabi ni Andy kay Shen na kailangan nilang alisin si Spoil dito mismo, ngayon na, ngunit iginiit ni Shen na partikular na hinihingi ng kanilang misyon na mahuli si Spoil ng buhay. Bigla, sinimulan ni Spoil na kainin ang lahat ng zombie at nagbago anyo at naging higanti na may pakpak, pagkatapos ay nagpaputok siya ng sinag patungo sa statue ng Liberty, kaya ito ay gumuguho sa bawat tama. Pagkatapos ay ipinaalam ni Enggoy kay Shen na huwag hayaang tamaan sila ng sinag, ngunit pinahirapan sila ni Spoil na tumakas nang mapagtanto niyang sila ay nasa isang misyon na ipinadala ni Apocalypse. Nang tamaan ng isa sa mga sinag si Andy, agarang inalis niya ang kanyang kamay, dahil alam niyang ang atake ay nangangahulugan ng agarang kamatayan para sa mga nabubuhay. Sa kabila ng panganib, nilabanan ni Andy si Spoil, ngunit nabaon lamang sa lupa. Habang hindi na siya makalaban, sinabi ni Shen, "Peace out" at tumakas, iniwan si Foucault upang harapin mag-isa si Spoil. Nilalapit ang kanyang ulo, sinabi ni Spoil kay Foucault na bago pa man siya isilang. Ang mundo ay lalong naging pangit ng walang pagkabulok. Kaya naman, higit kaninuman, karapat-dapat siya sa mundong ito. Gayunpaman, pinanindigan ni Foucault na may pangarap siyang mamuhay ng lubusan, kaya hindi siya mamamatay bago iyon. Bigla, nagsimulang muli ang kanyang zombie timer, labis na ikinainis ni Spoil. Pagkatapos, lumitaw si Shen at sumigaw na ang pangarap niya ay maging mas malaki ang katawan at magkaroon ng mas maraming asawa kaysa sa Soundhouse Hero sa Demon Slayer. Kasabay niyon, tinuktok niya si Spoil gamit ang kanyang baston, na nagdulot upang muling magsimula ang kanyang zombie timer. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Andy si Shen na huwag magpahawak kay Spoil, kaya tiniyak niya rito na siya ay ginagamit ang kanyang baston, si King Ko, upang maiwasan ang direktang contact kay Spoil dahil kaya nitong umikli at humaba ayon sa kalooban. Sa kabila nito, lubos na pinanaygan ni Shen ang supernatural, at naiwan nitong litong-lito kung bakit hindi siya makatakas kay Shen. Ang hindi alam ni Spoil ay ang kakayahan ni Shen ay tinatawag na untruth, na nagpapahintulot sa kanya na gawing kabaligtaran ang ginagawa ng kanyang mga kalaban sa kanilang intensyon. Habang patuloy na nakikipaglaban si Shen kay Spoil, nakaisip si Andy ng isang teorya na dahil nakikipag-ugnayan sila sa isang human na ang kapangyarihan ay pagkakabulok, dapat nilang subukang bawasan ang dami ng kahalumigmigan sa hangin na siyang mag-aalis ng bakterya na kailangan para sa proseso. Kaya para mangyari ang lahat ng ito, kinurot ni Andy ang mga bilbil ni Foucault at sinampal sa mukha. Matapos makabawi mula rito, sinabi ni Andy kay Shen na sasabog siya kay Spoil, ngunit tinamaan ng malas si Foucault,
at sa pagkakataong ito, nahulog si Andy sa bitak na lupa. Inakala ni Spoil na malaking hanggal si Andy at mayabang na inatake si Shen sa pamamagitan ng paglikha ng sandstorm upang limitahan ang kanyang paningin. Habang si Shen ay nawalan ng kakayahan, iminungkahi ni Foucault na dalhin ang labanan sa kalawakan kung saan walang kahalumigmigan upang kontrahin. Pagkabuwag ni Spoil, nagustuhan ni Shen ang ideya at tinanong si Andy kung sang-ayon siya. Pumayag siya, ngunit inalis muna ang buwaya sa kanyang isip. Pagkatapos nyon, ginamit ni Shen ang Kinko upang ilabas sina Spoil at Andy mula sa daigdig, habang tinatanong naman ni Foucault kung para saan ang buwaya, at tuwang-tuwa si Shen na sinabi sa kanya na masasaksihan niya ang tunay na kalikasan ni Andy. Sa kalawakan, buong pagmamalaking sinabi ni Spoil kay Andy na gumagana ang kakayahan niya kahit sa kalawakan bago pininsala ang kalahati ng mukha nito. Sa loob lang ng ilang segundo, muling nabuo ang mukha ni Andy at nag-iba anyo siya bilang si Black Goku. Pagkatapos nyon, ginamit niya ang clone Justo ni Naruto at gumawa ng dalawang clone, na tumulong sa kanya na talunin si Spoil. Matapos ibalik ang ulo niya sa Earth, ipinahayag ni Andy na oras na para magsaya. Samantala, sinabi ni Shen kay Ken na ililigtas siya at ang kanyang mga kaibigan ng mga tao mula sa Union. Ilang sandali pagkatapos, lumitaw si Andy dala ang ulo ni Spoil, at hiniling ni Shen kay Moe na i-teleport ito pabalik sa base. Pagkatapos ay sinabi niya kay Foucault na umurong habang itinutok ni Andy ang tingin sa kanya, sinasabing lahat iyon ay kasalanan niya. Tumayo si Foucault sa likod ni Shen, naguguluhan, habang tinawag niya si Andy sa pangalang Victor, na kilala rin bilang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, sinabi ni Victor kay Shen na hindi siya Diyos bago niya ito bigyan ng malakas na sipa. Sa mukha, habang walang malay si Shen, humarap si Victor kay Foucault, na sumubok gamitin ang kanyang unlucky sa kanya, ngunit walang nangyari dahil ayaw niya sa bersyong ito ni Andy. Pagtawa sa pagtatangka niya, sinabi ni Victor kay Foucault na mamamatay na siya, kaya desperado siyang tumawag kay Andy para protektahan siya. Gamit ang natitira niyang enerhiya, sinugod ni Shen si Victor, inihayag na bago ang kanyang pagbabago, ipinangako niya kay Andy na tatalunin niya si Victor kahit ano paman. Dahil dito, ipinatawag niya ang ibang miyembro ng Union, na lahat ay labis na takot kay Victor kaya dumating sila ng may mga kalasag. Pagkatapos ng isang maraming walang saysay na pagtatangka ng mga miyembro, nagpasya si Juice na labanan si Victor ng isa-isa. Habang nagsasalpukan ng kanilang mga espada, napinsala ng gusto ni Juice si Victor, ngunit ginamit niya ito bilang pagkakataon upang magpaputok ng mga bala ng dibisyon kina Shen at Foucault. Sa kabutihang palad, dumating si Top sa tamang oras at dinala sila sa isang mas ligtas na lokasyon. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, ipinakita ni Shen ang isang malaking regalo kay Top habang nagmamakaawa si Foucault na ibalik siya kay Andy. Sinabi ni Top kay Foucault na masamang ideya yon, ngunit ibinigay ni Shen sa kanya ang crock ni Andy at isang baril para sa kaligtasan. Pinasalamatan siya ni Foucault at tumakbo palayo habang nagmamakaawa si Top kay Shen na pigilan si Foucault, ngunit sinabi niya, ang shorty na hindi niya kayang gumalaw. Sa huli, nagpasya si Top na tulungan si Foucault, kaya binuhat niya ito patungo sa lugar ng labanan, kung saan nila nakita ang mga clone ni Victor na pinapaalis ang ibang miyembro ng Union. Pagkatapos ay tinanong ni Top si Foucault kung paano nila mahahanap ang orihinal na host, at pagkaraan ng ilang sandali, isiniwalat ni Foucault na ito ang nakikipaglaban kay Juice. Inihagis ni Top si Foucault patungo kay Victor, umaasang may maganda itong plano, ngunit sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga kanyan kay Andy, umaasang maibabalik nito si Andy. Gayunpaman, sinabi ni Victor kay Foucault na mas gusto niya ang ibang klase ng hugis at anyo at nagpakawala pa ng karagdagang mga clone sa kanila. Mabilis na kumilos si Juice, na ikinagalit ni Victor, kaya tinanong niya kung bakit niya pinuprotektahan si Foucault kung kaya naman niyang bigyan siya ng mas mahusay na negator para sa Union. Sinabi naman ni Juice kay Victor na ayaw niyang makinig sa isang taong walang moral at inutusan ng lahat ng miyembro na protektahan si Foucault sa lahat ng paraan. Habang sila ay abala, nakatuon si Foucault sa pagbabalik ni Andy. Bigla, tinamaan si Top ng isa sa mga division bullet ni Victor, na nagtulak kay Foucault na gawin ang hindi maiisip. Itinapat ang revolver sa ulo ni Victor, pinindot ni Foucault ang gatilyo at pinilit na idiniin ang daliri sa tama ng bala upang sa paanong paraan ay makalampas siya kay Andy.
Sa kabutihang palad, isang piraso ni Andy ang bumalik sa ibabaw at hinalikan si Foucault, na pagkatapos ay sinabihan ang lahat na lumayo dahil isang malaking malas ang mangyayari. Habang umaatras ang lahat, isang napakalaking pag-ulan ng bulalakaw ang lumitaw nang wala sa oras at natupok si Victor, sinisira ang buong bayan sa proseso. Isang malaking baha ang bumangon, ngunit tumakbo si Foucault patungo sa may kargang katawan ni Victor, na umamin na isa siyang pambihirang babae. Ang huling nakita ni Foucault ay ang pagbaon ng isang bagay sa noo ni Victor, at pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Ilang araw pagkatapos, nagising si Foucault sa ospital kasama si Andy na nakaupo sa tabi niya, nagbabasa ng kanyang romance manga. Nang makitang ligtas si Andy, umiiyak na sinabi ni Foucault sa kanya na kung may nangyari sa kanya, muli siyang mapag-iisa. Matapos marahang haplasan ang kanyang ulo, ibinunyag ni Andy na dumaan si Ken at ang kanyang mga kaibigan para dalawin siya habang siya ay wala. Nalaman ni Foucault na ang mga brats ay aalagaan ng bahay ampuna ng Union, na nagpaga ng kaunti sa kanyang kalooban. Isang oras pagkatapos, bumalik sila sa base kung saan malapit nang ibunyag ni Apocalypse ang mga resulta para sa lahat ng 6 na quest. Sa ibang lugar, isang lalaki ang pinahihirapan ng isang negator na tinatawag na Unseen habang sinasabi sa kanya na sumali sa kanilang paksayon o harapin ang maagang kamatayan, dahil hindi siya gustong madakip si Unseen ng Union. Pagbalik sa bilog na mesa, inihayag ni Apocalypse na tapos na ang unang misyon, ang paghuli sa isang human na tinatawag na Burn, na nangangahulugang maaari na silang magkaroon ng karagdagang miyembro. Pagkatapos ay ipinahayag niya na tapos na rin ang ikalawang misyon, ang pagtalo sa human na pinangalanang Language, at bilang gantimpala, ang lahat ng wika sa buong mundo ay pinag-isa sa English. Para subukan ito, tinawagan ni Shen si Mew at tinanong niya ito sa Chinese kung pwede ba siyang makapiling niya ngayong gabi. Gayunpaman, nang sabihin ni Mew kay Shen na hindi niya ito maintindihan, napagtanto niya na ang mga taong walang kakayahang hindi makaintindi o makapagsalita ng anumang ibang wika maliban sa Ingles. Kinumpirma pa ni Apocalypse na nakumpleto na rin ang ika-4 na quest, ang pagkuha sa human na pinangalanang Past, na nagbibigay sa kanila ng lokasyon ng Artifact Rebellion. Dahil nakuha din ng crew ni Andy si Spoil, na clear ang ika-5 quest, at ang Union ay ginantimpalaan ng lokasyon ng isang negator na tinatawag na Unrepair. Labis itong nagpapasaya kay Foucault dahil naniniwala siyang kayang burahin ni Unrepair si Andy. Sa pagpapatuloy, ibinunyag ni Apocalypse na dahil nabigo silang makuha si Unseen, makakatanggap sila ng parusa. Andy, naghinala na si Unseen ay nahuli ni Unrepair, kaya sila nabigo sa ika-6 na pagsubok. Gayunpaman, walang pakialam si Apocalypse sa kanilang mga dahilan at inilabas ang isang human na tinawag na Galaxy. Habang si Foucault ay natataranta sa nakakapanindig balahibong laki ng nilalang, tinawagan ni Ju ang kanilang serbisyo sa transportasyon, na sa esensya ay isang halimaw na tinawag na monster, at inutusan siyang i-teleport sila. Nang makaalis sila, tumawa si Apocalypse ng parang baliw, alam niyang mas magiging mahirap ang buhay para sa mga tao pagkatapos ng kapanganakan ni Galaxy. Samantala, dumating sina Andy, Foucault, at ang iba pang miyembro sa Australia, kung saan sinabi ni Foucault kay Andy na siya akala na mas matindi ang kaparusahan. Bigla, ang langit na dati ubod ng dilim ay napuno na ngayon ng mga bituin, at habang ang lahat ay namamangha, nilapitan ni Nico ang kanyang pangkat ng mga ordinaryong siyentipiko para magtanong tungkol sa kalawakan, dahil tanging ang mga may kakayahan lang ang nakakaalam na nagbago ang mundo, samantalang ang iba naman ay naniniwala na laging nariyan na ang kalawakan. Matapos makuha ang impormasyon, sinabi ni Nico sa kanyang grupo na ang sangkatauhan ay sinasalakay ng mga nilalang na tinatawag na alien, na umiral matapos isilang ang kalawakan. Maya-maya, sinalubong sila ng mga alien na tinatawag na Axe habang inihayag ng isa sa kanila na narito sila upang gawing bagong tahanan ang Earth. Nang makita ito, si Andy, umaamin na nagsisimula na itong maramdaman bilang isang mabigat na parusa habang sinasabi ng dayuhan kay Ju na gagawa siya ng paglipol ng lahi sa buong daigdig upang lumikha ng espasyo para sa kanyang lahi. Pagkatapos ng kanyang pag-iingay, ginagamit ni Ju ang kanyang kakayahan ng kawalan ng katarungan at pinagwawasak ang mga barkong pandigma ng mga dayuhan sa isa't isa. Habang ang huling nakaligtas na dayuhan ay lumuhad, sinasabi ni Ju kina Andy at Foucault na hindi na sila maaaring humarap sa anumang dagdag na kaparusahan dahil nasa kanilang 70 hanggang 19 th na sila, at pagkatapos ng isa pang kabiguan, ang daigdig ay mawawasak.
Gayunpaman, hindi na sila bibigyan ng Apocalypse ng higit pang mga misyon kung ang lahat ng upuan sa bilog na mesa ay hindi napunan, kaya kailangan nilang mang-alap para sa pagpapabuti o kung hindi ay makakatanggap sila ng isa pang parusa sa loob ng 3 buwan. Nang marinig ito, nagboluntaryo si Andy na isagawa ang misyon, kaya sinabi ni Ju kay Tatiana at Foucault na samahan si Andy. Gayunpaman, iniisip ni Foucault na siya ang magpapabagal sa kanila, kaya kalaunan, tinanong niya si Ju kung bakit niya ipinagkatiwala ang gayong mahalagang misyon sa kanya. Sinabi naman ni Ju sa kanya na pagkatapos ng laban niya kay Victor, kumbinsido siya na ang kakayahan niya ay kayang sirain maging ang isang Diyos. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap nila ni Ju, sumakay sina Foucault at Andy. Isang eroplano patungong Rio de Janeiro, kung saan sinabi ni Andy kay Foucault na dadalo sila sa isang subasta sa black market na nakikipagkalakalan sa mga supernatural, negator, at artifact. Kaya, ayon sa impormasyon ni Ju, matatagpuan nila sa subasta ang pinapagawa. Pagkatapos ay ipinakita ni Andy kay Foucault ang 2 pass para sa subasta at ibinunyag na magpapanggap sila bilang mga bisita para makapasok sa kaganapan. Gayunpaman, bago yun, kailangan nilang mamili dahil tanging mayayamang tao lamang ang pinapayagang makapasok. Kaya, nang hindi nagtagal, pumasok ang 2 sa isang marangyang mall, at lumabas si Andy mula sa fitting room na nakasuot ng enranding suit, at sinabi ni Foucault sa kanya na mukha siyang tulad ng isang inimbitahan sa DD party, ngunit ang gunggong ay itinuturing itong papuri at sinubukan siyang ligawan. Pagkatapos ay sinubukan ni Foucault na kumuha ng sariling damit, ngunit natagpuan niyang masyadong lantad ang lahat para sa kanyang panlasa. Kaya, kumuha si Andy ng damit at sinabi kay Foucault na isukat ito. Nang lumabas siyang mukhang napakaganda at kaakit-akit, nagpakita ng mala Johnny Bravo na pag-uugali si Andy at sinabi kay Foucault na nais niyang makalapit sa kanyang dibdib habang makikita niya ang epekto ng kanyang kagandahan sa kanya. Pagkatapos lumabas ng mall, hiniling ni Andy kay Foucault na halikan siya upang muli siyang matamaan ng bulalakaw. Tumakbo si Foucault palayo, sinabing palm, ang utu-uto, ngunit hinabol pa rin siya ni Andy, kaya bahagya niya itong hinawakan, at sa loob ng ilang segundo, tinamaan si Andy ni Tropcon. Matapos maanod ang kanyang katawan sa dalampasigan, sinabi ni Andy kay Foucault na natatakot siyang muling agawin ni Victor ang kanyang katawan, ngunit tiniyak ni Foucault na ililigtas niya ito sa bawat pagkakataon. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay para hawakan ni Andy, ngunit napagtanto niya na wala siyang guwantes. Biglang lumapag si Tatiana sa ibabaw ni Andy, dinaganan siya ng husto ng kanyang bigat. Nang gabing yun, dumating sina Andy at Foucault sa subasta bilang mag-asawa, at agad-agad, kinilabutan si Foucault nang marinig niya na ang mga mayayamang tao ay kumukonsumo ng mga negator bilang almusal. Matapos malaman na isang negator ang ilalabas sa subasta ngayong araw, nalungkot si Foucault at kalaunan ay ibinahagi kay Andy na kinasusuklaman niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga negator na tulad nila. Inamin ni Andy na ganoon din ang nararamdaman niya noon, hanggang sa sumali siya sa union at napagtanto na kaya nilang sirain ang Diyos na nasa likod ng lahat ng kanilang pagdurusa. Samantala, lumusat si Anreper sa subasta kasama ang isang babaeng nagngangalang Latla, at nang subukan silang pigilan ng mga gwardya, pinatay niya ang mga ito. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang kanyang mga kakampi, sina Fang at Fried, para lumusat sa subasta habang si Tatiana. Lihim na sinisilipan sila at binalaan sina Andy at Foucault na may dumating na grupo upang dakpin ang negator, na isusubasta ngayong gabi. Nang marinig ito ni Jules, inihayag niya na sila ay isang grupo ng mga supernatural na tinatawag na hunters na naghahangad sirain ang mundo, at napagpasyahan ni Andy na tiyak na kinuha ng mga hunters si Unseen. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, sumugod si Andy sa ballroom na buhat si Foucault sa kanyang likod at agad pinatulog ang ilan sa mga sumubok na pumihil sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Tatiana na ihagis sa kanya ang kanyang espada, na ginamit niya upang ihiwalay ang kanyang ulo. At pagkatapos nito, inihagis ni Foucault ang ulo ni Andy na parang football. Nagpasimula ng isang pagsabog na gawa sa kanyang swerte. Matapos paalisan ng lahat ng masasamang loob, tumakbo sina Andy at Foucault sa ibabang bahagi ng barko, kung saan ginaganap ang subasta. Ngunit sa daan, nakakita sila ng pader na gawa sa dinamita na agad sumabog. Samantala, isang batang nagngangalang Chicker ang sumubok tumakas mula sa gwardya, ngunit nang mahuli siya,
ginamit niya ang kanyang kakayahan at pinatigil ang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw muli siya, ay bumalik sa dati ang gwardya, na nagpaunawa sa kanya na hindi siya maaaring tumakbo at gumamit ng kanyang kakayahan ng sabay. Habang pinipigilan ni Chikara ang gwardya sa kanyang pwesto, naalaala niya ang sandali nang magkagulo ang lahat para kay siya. Nasa paaralan siya nang magsimulang magsalita ng Ingles ang lahat ng kaibigan niya, na ikinagulat niya. Sakto nang magtapon siya ng tantrum sa Japanese, may dumating na dalawang lalaking nakaitim at kinuha siya. Matapos maalala ang lahat ng ito, nanginginig sa takot si Chikara, at biglang muling gumalaw ang gwardya, sinasabi sa kanya na ay padadala siya sa Epstein Island, kung saan posibleng gawin siyang biktima ng mga mayayaman. Biglang namatay ang gwardya dahil kay unrepair, at nagpakita ang kanyang mga kasama. Habang nanginginig sa takot si Chikara, sinuri siya ni unrepair, na pagtanto na kaya niyang pigilan ang mga tao, kaya inanunsyo niya na hindi niya hayaang kunin siya ng Union. Dito, naglabas si Creed ng malaking granada at sinabi sa natatakot na si Chikara na kung gusto niyang mabuhay, gamitin niya ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, sinabi ni Latla kay unrepair na bulok na paraan yon para mag-recruit ng tao, ngunit nagkibit-balikat ito at sinabing kung mapapatunayang walang silbi si Chikara, tutuldukan nila ang buhay niya para mailipat ang kakayahan niya sa ibang tao. Matapos paputukan ng bala kay Chikara, naghintay si unrepair at ang kanyang gang na mawala ang usok, para lang makita si Andy na nakatayo sa harap ni Chikara, parang panangga. Agad na pagtanto ni unrepair na mula siya sa Union, kaya mapanuyang nagpasalamat siya dito sa pagkakaisa. Lahat ng mga wika, dahil ang paghuli sa mga supernatural ay naging madali dahil doon. Pagkatapos yun, sinugatan niya ang leeg ni Andy, at nang tangkain niyang pigilan ang pagdurugo, ibinunyag ni unrepair na hindi gagaling ang sugat maliban kung siya ay buhay. Upang kontrahin ang kakayahan ni unrepair, pinangunahan ni Fokobi si Andy at ipinareha ang unlock nito sa kanyang pinutol na ulo upang atakihin si unrepair. Makalipas ang ilang sandali, gumawa si Tatiana ng isang marahas na pagpasok sa pamamagitan ng pagbangga kay Creed sa dingding. Habang siya ay nakikipag-ugnayan kay Creed, sinubukan ni Andy na atakihin si unrepair, ngunit pinawalang bisa ni Latla ang kanyang galaw sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang misteryosong kakayahan. Pagkatapos ng sapat na pagmamasid, sinabi ni unrepair kina Andy at Foucault na sumali sa kanilang organisasyon, na nagsasabing mas masaya sila at malapit nang sakupin ang mundo. Ngunit galit na tinanong ni Foucault si unrepair kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang mga talento upang labanan ang Diyos na nagpapahirap sa kanilang lahat, at ibinunyag ni unrepair na hindi lang siya interesado sa lahat ng iyon. Dahil doon, naghagis siya ng scalpel kay Chikara, at sinubukan ni Andy na harangin ang atake, ngunit tumagos ang scalpel sa kanyang braso, na ipinaunawa sa kanya na hindi sapat ang kanyang katawan upang pabagalin ang momentum. Nang biglang, ginamit ni Foucault ang sarili niyang katawan upang iligtas si Chikara at nagkaroon ng nakamamatay na sugat. Tinawag siyang walang silbi ni unrepair, at sinabi kay Andy na ang kanyang babae ay mamamatay dahil sa pagdurugo sa loob ng 1 oras, bago umalis kasama ang kanyang gang. Sa sandaling yun, dumating ang auction mafia na may mabibigat na armas upang palayasin ang lahat ng nanghihimasok. Nabatid na isinugol ni Foucault ang kanyang buhay para sa kanya. Naalala ni Chikara ang huling salita ng kanyang ina, na nagsabi sa kanya na pahalagahan ang mga mabait sa kanya. Kaya, upang iligtas si Foucault, pinaganya niya ang kanyang kakayahan at pinahinto ang bawat bala na patungo sa kanila. Samantala, pinaputukan ni Creed ng kanyang machine gun si Tatiana, ngunit nang walang epekto ang kanyang mga atake, hinawakan ni Fang ang baluti nito at nagdulot ng malaking yupi, ikinagulat ni Tatiana. Habang sinusubukan niyang hulaan ang kakayahan ni Feng, ipinagbigay alam ni Andy sa kanya ang sitwasyon ni Foucault at kailangan nilang tanggalin ang sanhi ng kapahamakan bago mamatay si Foucault dahil sa pagkawala ng dugo. Ganap na namanhid si Tatiana habang nagsisimula siyang alalahanin ang sakit na naramdaman niya sa pagkamatay ni Gina. Dahil naniniwala si Tatiana na pinatay ni Andy at Foucault ang kanyang kaibigan, tinawag niya sila para makipaglaban sa kanya, sa paniniwalang ito ang maghihiganti para kay Jenna. Sa gitna ng laban, partikular na pinahirapan ni Tatiana si Andy dahil hindi siya interesado sa pisikal na ugnayan kay Gina. Habang naglalaban sila, biglang idinikit ni Andy ang kanyang pribadong bahagi sa kay Tatiana. Kamera, na nagpataranta sa kanya.
Sinigawan ni Nico sina Andy at Foucault na lumabas at isinawalat na ang baluti ni Tatiana ay hindi para sa kanyang proteksyon, kundi para protektahan ang iba sa kanya. Pagkatapos, inaktiba niya ang sistema ng alarma, dahilan upang tumakas ang ibang miyembro ng union mula sa base. Samantala, sinubukan ni Foucault ang kanyang buong makakaya upang pakalmayin si Tatiana at isinawalat sa kanya na siya ang nagpatalsik kay Jenna. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Tatiana at nangakong magiging isang kapaki-pakinabang na miyembro, karapat-dapat pumalit kay Jenna. Matapos ang hindi magandang pangyayaring yun, pumunta si Foucault sa silid ni Tatiana at humingi ng paumanhin sa kanya. Naglaro sila ng magkasama habang napagtanto ni Tatiana na sa likod ng kanyang kaakit-akit na pangangatawan, mayroon siyang busilak na puso. Sa kasalukuyan, nakatakas si Andy kasama sina Chikara at Foucault habang kinakaharap ni Tatiana sina Creed at Fong, ipinahayag na gagantihan niya ang lahat dahil sa pananakit kay Foucault. Maraming taon na ang nakalipas, ipinagdiriwang ni Tatiana ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mapagmahal na pamilya nang magising ang kanyang kakayahan at naging sanhi ng pagkasawi ng kanyang buong pamilya at pagkasira ng bayan. Matapos siyang maging ulila, nahuli siya ng mafia, na naglagay sa kanya sa subasta. Ngunit pagkatapos, dumating si Billy at sinira ang lugar ng subasta. Nakita ito, hiniling ni Tatiana kay Billy na wakasan na ang kanyang buhay. Ngunit sa halip, binigyan niya ito ng isang malatisan na bar, na nagpuno sa kanya ng pag-asa. Sinabi niya kay Tatiana na ang kanyang kakayahan ay lumilikha ng isang hindi mahahawakang harang sa paligid niya, kaya anumang lumalapit sa kanya ay nawawasak. Nang dalhin si Tatiana sa union, ginawan siya ni Nico ng isang kasuutan na magpoprotekta sa mga nasa labas mula sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay tiniyak ni Billy sa kanya na darating ang araw na magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang isang mahal sa kanya. Sa kasalukuyan, tinanggal ni Tatiana ang kanyang baluti at inilabas ang kanyang kakayahan, lumilikha ng isang malawak na hindi mahahawak ang field na tuwirang nagwawasak sa barko, na nagpapahintulot kay Andy na gumawa ng malinaw na pagbaril sa on-repair. Ngunit muli, ginamit ni Latla ang kanyang kapangyarihan at inilihis ang bala mula sa daliri ni Andy, na naging sanhi upang magpaputok pa siya ng maraming bala. Habang tumatagal ang laban, sinabi ni Andy kay Chikara na kailangan niya ang tulong nito upang iligtas si Foucault. Sa sandaling yun, inaktibo ni Chikara ang kanyang kakayahan, ang on-move, at pinatigil sina on-repair at Latla sa ere habang nagpaputok si Andy ng isang bala mula sa daliri na biglang huminto sa ere, na nagmukhang sumable siya. Ngunit dahil hindi hanggal si on-repair tulad mo na hindi nag-iisip, napagpasyahan niyang sadya itong galaw. Ilang segundo pagkatapos, sinabihan ni Andy si Chikara na i-deactivate ang kanyang kakayahan, at tumagos ang bala. Latla sa likod, maganda ang pakiramdam. Muling sinabi ni Andy kay Chikara na buhayin ang on-move, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na kumilos ang on-repair at nilinlang sila gamit ang isang artifact na tinatawag na Blade Runner na samugat sa mga binti ni Andy. Sinisisi ni Chikara ang sarili dahil sa matinding takot para tulungan si Andy sa tamang oras at sinubukan niyang atakihin ang on-repair, ngunit napakabagal niya, na nagbigay sa on-repair ng sapat na oras upang magpakawala ng sunod-sunod na atake mula sa Blade Runner. Habang naninigas sa takot si Chikara, hindi niya sinasadyang na-activate ang kanyang kakayahan, na maswerteng pumihil sa Blade Runner upang hindi sila lubos na mapinsala. Pagkatapos ay sinabi ng on-repair kay Chikara na kung kukurap siya, lahat ng kaibigan niya ay mamamatay. Ngunit tinitiyak ni Andy sa takot na bata na naunawaan na niya ang kakayahan ni Latla bago sabihin kay Foucault na ipinupusta niya ang lahat sa kapalarang walang tiyak na direksyon. Sa sandaling yun, dumating si Tatiana at naglabas ng hindi mahahawak ang larangan na nagtulak kay Andy patungo sa on-repair. Bilang ganti, naghagis si on-repair ng matalim na talam kay Andy, na sumalubong sa atake sa pamamagitan ng paggamit ng kutsilyong gawa sa sarili niyang dugo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, hinalikan ni Foucault si Andy, na ikinalito ng kanilang mga kalaban habang iniisip nila kung bakit sila gumagawa ng eksena sa gitna ng laban. Pagkatapos ay sinabi ni Andy kay Chikara na manatili, alerto dahil may bulalakaw na babagsak sa kanila. Ngunit bago pa nila ito mapakinabangan, muling tinamaan ni on-repair si Andy, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa ilog, kasama ng bulalakaw. Sa paniniwalang patay na si Andy, nagmamadaling wakasan ni on-repair, ngunit binigyan ni Foucault ng lakas ng loob si Chikara, kaya inaktibo nito ang kanyang kakayahan sa tamang oras at pinatigil si on-repair,
habang lumitaw muli si Andy at tinamaan si Unrepair sa dibdib. Biglang tinawag ni Latla ang balyena na lumamon kay Jonah upang lamunin din sila. Ngunit habang sila ay umaalis, tinanong sila ni Foucault kung ano ang kanilang huling layunin. Yes, at sinabi ni Latla sa kanya na tanungin si Unrepair mamaya, dahil hindi siya mamamatay ngayon. Pagkaalis nila, pinapanatag ni Andy si Foucault na na-deactivate na ang abilidad ni Unrepair simula nang magsimulang gumaling ang sarili niyang katawan. Pagkatapos ay pinasalamatan niya sina Foucault, Tatiana, at Chikara sa pagsuporta sa kanya. Kalaunan, sinabi ni Foucault kay Chikara na sumali sa union, ngunit binigyan siya ng ilang oras para magdesisyon. Isang linggo pagkatapos, naghihintay sina Andy at Foucault sa labas ng paaralan para sa sagot ni Chikara, nang biglang lumitaw ang isang mas maliit na bersyon ni Unrepair. Matapos niyang tingnan si Unrepair na mas maliit, tinanong ni Foucault kung paano ito nabuhay, kaya sinabi nito sa kanya na ang bala ni Andy nagdulot ng kanyang kamatayan, kaya't lubha siyang nag-urong. Bigla, matinding sinuntok ni Andy si Unrepair at sinabi niyang gusto niya itong labanan muli, ngunit itinaas ni Unrepair ang kanyang mga kamay at sumuko. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na gusto niya silang bigyan ng regalo at ibinato ang isang artifact na baril patungo kay Foucault. Sa sandaling hawakan niya ito, nakakita siya ng isang nakakapangilabot na tanawin ng isang taong sumisira sa buong mundo. Nang mahulog niya ang baril sa takot, dinampot ito ni Andy at nakita ang parehong pangitain niya. Nang makita ang kanilang maputlang mukha, walang pakialam na sinabi ni Unrepair na may kakaibang kapangyarihan ang mga artifact na magpakita ng mga pangitain. Pagkatapos ay inihayag niya na ang nilalang na nakita nila sa pangitaing yun ay ang Diyos na sinusubukan nilang labanan. Pagkatapos diretso at walang paligoy na sabihin kina Foucault at Andy na walang sino man ang may pag-asa laban sa isang nilalang na tulad niyon, ibinunyag ni Unrepair na ang layunin ng kanyang organisasyon ay pamunuan ng mundo bago pa sila tuluyang wasakin ng Diyos. Kinutya ni Andy ang kanyang pagiging inosente, ngunit iginiit ni Unrepair na nakagawa na sila ng mga hakbang upang sakupin ang mundo. Bigla, nakatanggap sina Foucault at Andy ng tawag mula sa Union, nagpapalam sa kanila na inatake ng mga mangangaso ang kanilang mga base. Nang makita ang gulat sa kanilang mga mukha, ibinunyag ni Unrepair na babaguhin niya ang kaayusan ng mundo, kung saan ang mga taong may kakayahan ay makapamumuhay ng mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Siya, pagkatapos ay niyaya sina Foucault at Andy na sumama sa kanya, na sinasabing kapag dumating ang Diyos, ipagsasabi niya ang magandang salita para sa kanila. Sinabihan siya ni Andy na umalis ka, kaya't binati niya sila ng swerte bago naglaho. Nang mga sandaling yun, dumating si Chikura upang sumali sa union, ngunit matapos malaman na kailangan niyang labanan ang isang Diyos. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Andy sa tamang oras. Nang mga sandaling yun, napasigaw si Foucault sa tuwa matapos makita ang gusali ng paaralan, kaya sinabi ni Andy kay Chikura na mag-uusap sila sa loob. Ilang sandali pa, masiglang ikinatuwa ni Foucault ang mga gamit sa paaralan, dahil hindi niya naranasan ang isang normal na buhay sa paaralan. Nagiging seryoso, sinabi ni Andy sa kanila na magwawakas ang mundo sa Enero kung patuloy silang mag-iipon ng parusa, at inamin ni Chikura na gusto niyang mabuhay ng matagal upang makapagbayad para sa kanyang pananagutan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ilang taon na ang nakalipas, pauwi si Chikura galing pamimili kasama ang kanyang mga magulang, ngunit nauna siyang tumakbo habang tumatawid pa ang kanyang mga magulang sa kalsada. Doon biglang nagising ang kanyang kakayahan sa unang pagkakataon at napahinto niya ang kanyang mga magulang. Nasagasaan sila ng truck mismo sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang ama ay agad na pumanaw sa banggaan, ngunit ang kanyang ina ay sumuko sa kanyang mga pinsala pagkalipas ng isang linggo. Gayunpaman, bago siya namatay, sinabi niya kay Chikura na maging isang taong kumikilos para sa iba. Nagsisimulang lumuha si Foucault dahil nagpapaalala ito sa kanya ng sarili niyang nakaraan, at mas lalo pa itong nagiging kapareho ng karanasan ng umamin si Chikura na minsan ay nagbalak siyang magpakamatay matapos niyang mapagtanto na siya ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay. Ngunit ang tanging dahilan kung bakit niya ipinagpatuloy ang buhay ay dahil napagtanto niya na gugustuhin ng kanyang mga magulang at ni Naruto na ipagpatuloy niya ang pamumuhay. Matapos sabihin kina Foucault at Andy na nais niyang sumali sa union, sinalubong si Chikura ng kanyang kaibigang si Raya, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga plano sa unibersidad. Ngunit pinasalamatan siya ni Chikura para sa lahat bago umalis kasama sina Andy at Foucault.
Habang sinisikap ni Raya na habulin siya, sinabihan ni Chikura si Andy na burahin ang mga alaala ni Raya tungkol sa kanya. Pagkatapos ay kinontak ni Andy si Nico na mabilis na binubura ang mga alaala ni Raya. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Foucault kay Andy na gusto niyang matutong lumaban para makatulong sa pagtalo sa Diyos. Ilang araw pagkatapos, nagtipon ang mga miyembro ng Union sa palibot ng bilog na mesa, at dumating si Apocalypse upang bigyan sila ng impormasyon tungkol sa susunod na mangyayari. Naghihintay ang lahat ng may pagkasabik habang ibinunyag ni Apocalypse na ang susunod na hanay ng mga misyon ay nagtataglay ng panganib na matrigger ang ika-100 parusa, na siyang kapanganakan ng isang human na tinatawag na revolution. Ang una ay ang kuhanin ng isang human na nagngangalang Spring, na ang gantimpala ay ang lokasyon ng artifact na Aegis. Ang pangalawa ay ang neutralisahin ang Yuma, Taginit, na magbibigay sa kanila ng lokasyon ng Negator on Change. Ang ikatlong misyon ay makuha ang Taglagas, at bilang kapalit, isang bagong Yuma Ghost ang idaragdag. Sa wakas, ang ikaapat na misyon ay makuha ang Taglamig, at ang gantimpala para doon ay ang lokasyon ng isang artifact na tinatawag na Remember. Pagkatapos magsalita ni Apocalypse, tinanong ni Shen si Juice kung pwede bang sumama si Mui sa kanya para sa mga misyon, at sinabi niya rito na pinahihintulutan ang mga tagalabas na tumulong sa pagkakataong ito. Gayunpaman, pinapaalalahanan sila ni Billy na kung pinapayagan sila ni Apocalypse na magkaroon ng karagdagang tulong, ibig sabihin ay hindi magiging madali ang misyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa Juice na dapat lang silang gamitan ng sandatang nuklear ang mga Yuma sa halip na makipag-ugnayan sa kanila ng direkta. Ngunit napakalabis ng ideyang yun kaya si Tatiana, na nakikita si Billy bilang isang ama, ay sinabihan siya na masama ang kanyang plano dahil magiging sanhi ito ng kamatayan ng libu-libong inosenteng tao. Hindi siya pinansin, malamig na sinabi ni Billy sa mga Jew na wala silang kakayahang talagang wasakin ang Diyos. Pagkatapos, nang walang babala, nagsimulang mam-aril si Billy sa lahat ng nasa bilog na mesa. Sa kasamaang palad, isa sa mga bala ang tumusok kay Ishii, at habang siya'y bumagsak ng walang buhay, sinipa ni Top si Billy sa mukha. Sa pag-aakalang patay na si Billy, nagsimulang umiyak si Tatiana nang bigla siyang lumundag sa mesa. At inaanunsyo na ang round table ay pag-aari na ngayon ng mga hunters. Maya-maya, lumitaw si Enreper at ang iba pa sa gang na nakasakay sa isang napakalaking nilalang na nagliliyab. Inakala ni Tatiana na isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan hanggang tawagin ni Enreper si Billy na boss, na nagpapalinaw na ipinagkanulo ni Billy ang Union. Habang sinasalakay ng mga miyembro si Billy, ginamit niya ang kapangyarihan ni Ju ng kawalang katarungan upang pigilan silang lahat, bago sabihin kay Burn na ipagpag sila. Habang ang iba ay hindi makakilos, inimbitahan ni Billy si Tatiana na sumama sa kanya, dahil oras na para gantihan niya ang kabaitan nito. Bago pa siya makasagot, pinaputukan ni Foucault si Billy at binalaan si Tatiana na huwag makinig sa kanya. Pagkatapos sabihin kay Tatiana na kaaway siya tulad ng iba pang miyembro ng Union, umatras si Billy kasama ang bilog na mesa habang mabilis na sinabi ni Ju sa lahat na kailangan nilang pigilan si Billy sa anumang paraan, dahil ang bilog na mesa ang tanging paraan upang labanan ang masamang Diyos. Agad na lumapit si Andy at sinabi kay Ju na pipigilan niya si Billy sa paggamit ng unlock ni Foucault. Nagustuhan ang plano, pagkatapos ay sinabi ni Ju sa ibang miyembro na tulungan sina Andy at Foucault. Habang tumatakas ang mga hunters, mayabang na sinabi ni Enreper na inaasahan niyang ang Union ay lumaban ng husto, kaya sinabi ni Billy sa kanya na ang mga miyembro ay nagulat lamang at kalaunan ay pupunta para sa kanila. Pagkatapos ay ipinaalala ni Enreper kay Billy na tinutulungan lang nila siyang tanggalin ang masamang Diyos, upang matulungan niya sila sa pagkamit ng kanilang mga layunin sa hinaharap. Sumang-ayon si Billy na wala siyang problema, na sinasabing mas madaling makipagtulungan sa mga taong kumikilos batay sa magkaparehong benepisyo. Bago umalis para sa kanyang misyon, pinawi ni Foucault ang pangamba ni Tatiana na hindi masamang tao si Billy. Habang sila ay nagyakapan, nakiusap si Tatiana kay Foucault na ibalik si Billy at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos noon, umakyat si Foucault sa likod ni Andy habang inilulunsad niya ang sarili sa hangin upang harapin si Billy at ang ibang mga ngaso. Habang sila'y gumagalaw, nagtataka si Andy kung bakit gagawa si Billy ng bagong organisasyon gayong ang puso niya'y nakatuon sa pagpatay sa Diyos, habang nais ni Enreper at ng kanyang mga kaibigan na sakupin ang mundo.
Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, bibigyan nila ng matinding aral si Billy dahil sa pagpaiyak kay Tatiana. Bigla, nakita ni Andy si Bern at tinanong si Ju kung handa na ang lahat. Nang bigyan niya si Andy ng pahintulot, pinabilis niya ang kanyang galaw at hinarap si Billy, na nag-activate. Ngunit mabilis na sinugatan ni Andy ang leeg nito upang mapigilan ang pag-atake ni Billy. Pagkatapos, hinagka ni Foucault si Andy at isinilid ang ulo nito sa bibig ni Bern. Sa ikalawang sandali, ang kanyang malas na tama at si Zap ay nasunog sa milyon-milyong bolta ng kuryente. Pagkatapos nito, ginamit ng pangkat ng mga siyentipiko ni Nico ang kanilang mahika at ginawang isang malaking popsicle si Bern. Habang ipinagdiriwang ni Nico at ng kanyang grupo ang pagkatalo ni Bern, sinaktan ni Andy ng matindi ang leeg ni Billy dahil sa pagpaiyak kay Tatiana. Gayunpaman, ginamit ni Billy ang abilidad ni Andy bilang undead upang pagalingin ang sarili. Nang makita ito, hiniling ni Andy kay Foucault na iabot ang kanyang katana. Habang inya-activate ni Billy ang di mapipigilang kakayahan ni Top at tumakbo ng paikat-ikot bago sipin si Andy sa mukha. Sa sumunod na segundo, naputol ang binti ni Billy at napagtanto niya na hindi nagpabeya si Andy ni isang segundo. Agad na pinanumbalik ni Billy ang kanyang binti at ginamit ang Unjustice upang ihagis si Foucault mula sa plataporma. Alam niyang bibigyan siya nito ng oras habang tumalon si Andy upang iligtas si Foucault. Habang bumabagsak sila ng mabilis, napagtanto ni Andy na ang pangunahing kakayahan ni Billy ay kopyahin ang mga kapangyarihan. Samantala, nabuhay muli si Bern, lubos na ikinadismaya ng lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Juice kung ligtas sina Andy at Foucault, at sinagot siya ni Tatiana na iniligtas niya silang dalawa. At kasalukuyan silang lumilipad patungo kay Billy dahil gusto niyang malaman kung bakit sila nito ipinagkanulo. Nang makarating sila sa plataporma, sinubukan ni Tatiana na kausapin si Billy, ngunit malamig nitong sinabi sa kanya na wala itong pakialam, at inatake siya gamit ang Unjustice. Naglabas si Tatiana ng isang untouchable field na nagtulak kay Billy patungo sa pader at idiniin doon, na nagbigay kay Foucault ng pagkakataong kunin ang Apocalypse. Sa puntong yun, nagbanta si Andy na sisirain ang Apocalypse upang pigilan ang mga mangangaso na makuha ang kanilang mga gantimpala, ngunit ang Apocalypse. Biglang nilukob si Foucault ng mga nakakatakot na pangitain at pagtakas. Noon din, hinawakan ni Phil si Apocalypse dahil ang mga nakakatakot na pangitain ni Foucault ay hindi nakakaapekto kay Phil salamat sa kanyang kakayahang huwag makaramdam, on Phil. Samantala, tinanggap ni Billy ang pagkatalo at sinabi kay Andy na maaari nitong kunin si Apocalypse sa ngayon, ngunit kukuha siya ng isang arko. Pagkaalis ni Billy, tumawag si Juice ng pulong upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Habang nagtitipon ng mga negator sa lugar na dating bilog na mesa, sinabi ni Apocalypse sa kanila na gagawa siya ng paraan para pahirapan sila sa pagpigil sa kanya. Lahat ay hindi pinansin si Apocalypse, dahil pangit na pangit siya. At sinabi ni Andy kay Juice na marami siyang tanong para sa kanya, simula sa kung bakit napakaluwag ng kanyang saloobin sa misyon gayong nakasalalay dito ang kinabukasan ng mundo. Sumang-ayon si Shen at idinagdag na sa laban nila ni Victor, kinausap niya ito na parang kilala na niya dati, nakakatwa dahil si Victor ay nakapinid sa loob ni Andy sa loob ng 200 taon. Dagdag pa ni Shen na alam ni Victor ang tungkol kay Galaxy bago pa ito ipanganak, na napakakakaiba rin. Sa huli, hiniling ni Nico kay Juice na ipaliwanag kung ano ang isang ark dahil walang tala ng ganoong artifact sa kanilang logbook. Matapos matiyak ang pakinggan ang kanilang mga tanong, biglang tinanggal ni Juice ang kanyang helmet, na ikinatakot ng lahat dahil inakala nilang i-activate na niya ang kanyang kakayahan. Habang sinasabihan silang kumalma, isiniwalat ni Juice na ang mundong kanilang ginagalawan ay nakalop. Idinagdag niya na ang lahat ay patuloy na sinisira at muling nililikha ng masamang Diyos. Kaya nilikha niya ang Union upang tuldukan ang mabagsik na siklong ito. Sa sandaling yun, napagtanto ni Foucault na ang mga pangitain mula sa mga artifact ay ang mga nangyari pala sa nakaraan. Sinabi ni Juice kay Foucault na ang mga pangitain na yun ay patunay ng kanyang pagkabigo, at yun ang dahilan kung bakit patuloy siyang nangangalap ng malalakas na negators na tuluyang pipigilan ang Diyos. Habang walang imik ang lahat, tinanong ni Andy si Juice kung bakit siya lang ang nakakaalam ng buong katotohanan, kaya ibinunyag niya na ginagamit niya ang arko upang maalala ang mga cycle. Upang patunayan ang kanyang pahayag, sinabi ni Juice kay Foucault na ang mga meteorite na ipinapatawag niya gamit ang kanyang unlock ay talagang mga fragment ng mga lumang mundo na nawasak ng masamang Diyos.
Bilang karagdagang patunay, sinabi ni Jules kay Andy na may nunal siya sa tainga, at nang kumpirmahin ito ni Foucault, natanto nila na malamang na ikinonekta ni Victor ang kanyang Bluetooth device kay Jules nung nagtatrabaho pa sila ng magkasama noon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jules na mayroon lamang dalawang paraan upang makatakas sa mga patakaran ng mundong ito, alinman ay mamatay si Andy o talunin nila ang Diyos. Naniniwala siya na naganap ang pagtataksil ni Billy dahil kumalat ang impormasyon tungkol sa loop, at nagpasya siyang panagutan ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay. Gayunpaman, kaagad itong tinanggihan ng iba, dahil patuloy pa rin silang nagtitiwala sa kanya at nais nilang patuloy na lumaban ng magkasama. Matapos ang malaking pagbubunyag, si Ishan, na lumalabas na hindi patay, ay nagdala ng isang bagong bilog na mesa, na nagpahintulot kay Jules na magsagawa ng formal na pagpupulong habang sinasabi niya na ang kanilang prioridad ay hulihin si Billy, sirain ang mga ngaso, at kuhanin ang lahat ng artifact na ninakaw mula sa kanila. Panghuli, inatasan ni Jules sina Andy at Foucault ng isang partikular na misyon, sinabihan silang imbestigahan ang isang tiyak na libro na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng mga tala ng nakaraan at hinaharap na mga pangyayari, isinulat ng isang artifact. Habang inilalabas ni Jules ang libro, nagulat si Foucault, na pagtanto na ito ang paborito niyang Boku no Pico manga na kinahuhumalingan niya. Pagkatapos ay binasa ni Jules ang isang eksena mula sa isa pang volume ng manga, at kaagad na pagtanto ni Foucault na ang eksenang inilarawan dito ay tila nakakatakot na katulad ng kanilang laban sa mga dayuhan. Pagkatapos maglagay ng ilang pang volume mula sa parehong manunulat, sinabi ni Jules sa kanila na naniniwala siyang sila naglalaman ng impormasyon tungkol sa nakaraan at hinaharap na mga labanan ng mundo. Pagkatapos ay ibinunyag ni Foucault na kakaiba na walang gaanong nakakaalam tungkol sa manunulat, maliban sa pangalan nito, na Ano An. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jules na ang manga ay iginuhit mula sa isang artifact na G-liner at ipinaliwanag na ang mga artifact ay hindi apektado ng mga pagbabagong dulot ng apocalypse, kaya ang orihinal na mga manuskrito ay mananatiling hapon. Matapos ang pagpupulong, sinabihan ni Jules sina Andy at Foucault na hanapin ang orihinal na mga manuskrito at mang-alap ng mas maraming impormasyon tungkol kay Ano An. Narinig ito, sinabi ni Andy na dapat silang gumawa ng sarili nilang manga, dahil iyon ang magbibigay sa kanila access sa pribadong buhay ni Ano. Makalipas ang ilang oras, sinabi ng isa sa mga siyentipiko ni Nico kina Andy at Foucault na maaari nilang gamitin ang kanilang science room upang gumawa ng manga. Matapos siyang pasalamatan, sinubukan ni Foucault na makaisip ng balangkas ng istorya, ngunit ang kanyang smooth brain ay nagsimulang patugtugin ang kanta ni Charlie Kirk. Nang naiinis niyang sinabi kay Andy na hindi niya ito kaya, pinakalma siya ni Andy at ipinakita sa kanya ang isang PowerPoint kung paano gumawa ng manga dahil minsan na siyang nakagawa ng sikat na manga na tinatawag na Doraemon. Dahil sa tulong ni Andy, nagsimulang gumawa si Foucault ng isang romance manga, at sa kalagitnaan ay napagtanto niya na makakatulong ito sa kanya upang maunawaan mas mabuti ang kanyang mga emosyon at makakapagpatawag siya ng mas matinding mga epekto ng unlock. Matapos ubusin ang ilang naubos na bowls, tinapos ni Foucault ang kanyang unang draft at ipinakita ito kay Andy, na labis na humanga kaya't inupahan niya ang kalahati ng unyon upang tulungan siyang kumpletuhin ang storyboard. Makalipas ang isang linggo, tuluyan nang natapos ni Foucault ang kanyang manga at pinangalanan itong Undead Unlock. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang manga sa isang tanggapan ng paglalathala kung saan pinuri ng isang publisher ang kanyang storyline at art style. Bamantong hininga sa ginhawa, sinabi ni Foucault sa publisher na siya ay isang malaking tagahanga ng gawa ni Ano at tinanong kung maaari niyang tingnan ang kanyang orihinal mga manuskrito. Dinala naman ng publisher si Foucault sa isang bobida kung saan nakatago ang mga lumang manuskrito at casual na binanggit na hindi inilabas ni Ano ang ilang bahagi ng manga. Sa sandaling marinig ito ni Jules, inutusan niya ang lahat na subaybayan si Ano, dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Kasabay nito, napagtanto ni Foucault na kausap ng publisher si Ano sa telepono at humiling na direktang makausap siya. Bigla namang dumating si Andy at ginulantang ang kawawang ginang, na naging dahilan para maibigay niya ang telepono kay Foucault, na nagsabi kay Ano na gusto niyang ipakita rito ang manga na ginawa niya. Sa pagkagulat ng lahat, sinabi ni Ana kay Foucault na pumunta sa Canada at isama si Andy. Sa eroplano patungong Canada, ipinaalam ni Foucault kay Andy na sa loob ng 20 taon, tahimik lang nakikipag-ugnayan si Ano sa kanyang publisher.
Dahil walang nakakita sa kanya, inamin ni Andy na may kaduda-duda sa buong sitwasyon. Matapos silang lumapag, dumating si Foucault at Andy sa isang parke kung saan sila dapat magkikita kay Ano. Habang tinatalakay nila ang mga estratehiya para mahuli si Ano, tahimik siyang lumapit sa kanilang bangko at binasa ang kanilang manga bago sabihin kay Foucault na kulang sa lalim ang kanyang balangkas. Pagtalon mula sa bangko, si Andy at Foucault, magtataka kung kailan sila lapitan ni Ano ng palihim habang mahinahon niyang sinasabi na alam niyang narito sila upang malaman kung bakit sila pinagtaksila ni Billy, kung paano talunin ang 4 na yuma, ang misteryosong nakaraan ni Andy, at isang paraan upang sirain ang masamang Diyos. Masyadong nabigla sina Andy at Foucault para magsalita, kaya patuloy na nagsalita si Ano tungkol sa kung paano nila lalabanan ang Yuma Autumn. Sa sandaling yun, itinutok ni Andy ang kanyang katana kay Ano at sinabihan itong sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit inaktibo ng bata ang teleportation at biglang lumitaw sa tabi ni Foucault, sinabihan itong anumang sandali ay lalabas na ang Autumn. Sa sandaling yun, nakarinig sila ng isang sigaw mula sa kagubatan. At nagmamadaling tumulong si Foucault sa tao kahit pa sinabi ni Ano sa kanya na hindi pa siya handa lumaban kay Autumn. Ngunit iginiit ni Foucault na kailangan niyang sagipin ang walang kalaban-laban na tao. Maya-maya, nakita nila si Autumn at maraming gagamba sa tabi niya habang inihayag ni Ano na kayang gawing mga talambuhay ni Autumn ang mga tao. Ilang segundo ang lumipas, pinanood nila habang ginagawang libro ni Autumn ang ulo ng isang biktima, binasa ito sandali, at pagkatapos ay sinipsip ang laman nito. Sa halip na mag-aksaya pa ng oras, nagsimulang lumaban sina Andy at Foucault sa Yuma, na ginagawang isang tumpok ng mga libro ang binti ni Andy sa isang haplos lang. Sa pagmamasid sa laban mula sa malayo, iniisip ni Ano na nahihirapan sina Andy at Foucault dahil masyado silang abala sa pagsunod sa mga patakaran. Nang oras na yun, inialis niya ang braso niya at pinalitan ito ng isang iginuhit na bersyon ng braso ni Andy na ginamit niya para magpaputok ng malaking bala ng bulkan kay Autumn. Sa kabila nito, hindi natinag ang halimaw, kaya lumikha si Ano ng isang sasakyang panghimpapawid, kinuha sina Foucault at Andy, at tumakas sa pinangyarihan. Sa daan, tinanong ni Andy si Ano kung babalik pa ang braso niya, at masaya niyang inihayag na hindi na dahil isa lang ang kaya niyang materialisahin na drawing sa isang pagkakataon. Nalungkot si Foucault nang marinig ito at tinanong si Ano kung bakit gagawin niya ang ganito, kaya't sumagot si Ano sa kanya na nais niyang tigilan ang kanyang masamang ugali. Pagdating sa kanyang bahay, na mukhang murang kopya ng Bilbo's Place, binago ni Ano ang kanyang kamay upang maging kuko ni Autumn at sinabi sa dalawa na dahil kayang lumikha ni Autumn ng mga talambuhay mula sa mga tao, makakatulong ito upang malaman nila ang nakaraan ni Andy. Sa sandaling ginamit ito ni Ano kay Andy, nagbago siya at naging isang napakalaking libro na umabot ng lampas sa atmosfera ng daigdig. Sinabi ni Foucault kay Ano na hindi siya magbabasa kay Ale, kaya't inihayag niya na hindi na niya kailangan dahil papasok siya sa loob ng talambuhay ni Andy. Bago pa makarik si Foucault, ginamitan siya ni Ano ng kung ano. At nakita niya ang kanyang katawan na nakahandusay na patay sa sahig. Nang magsimula siyang magpanik, inihayag ni Ano ang isang artifact na tinatawag na Soul Caliber at sinabi kay Foucault na kaya nitong hugatin ang mga kaluluwa ng tao at isara ang mga ito sa loob ng mga bagay. Sa ganitong paraan, makakapasok siya sa loob ng libro at maranasan ang lahat ng personal. Sa susunod na segundo, natagpuan ni Foucault ang kanyang sarili sa isang disyerto kung saan siya ay malapit ng mabaril ng isang tulisan nang dumating ang ating si Andy at pinrotektahan si Foucault sa pamamagitan ng pagpatay sa tulisan. Dahil masaya, masiglang tinawag ni Foucault si Andy, ngunit tiningnan siya nito ng naguguluhan at tinanong kung sino si Andy. Bago pa makapagsalita si Foucault, isang babaeng hindi kagandahan na nagngangalang Josh ang humawak sa kanya at nagtanong kung bakit siya lumalandi sa kanilang amo. Sinabi ni Foucault sa kanya na ayaw niya ng gulo at inihayag na alam niya ang tungkol sa kinabukasan ni Andy. Upang patunayan ang kanyang pahayag, inisa-isa niya ang lahat ng tato sa likod ni Andy, na nakumbinsi ang kanyang grupo na isama siya. Pagdating sa isang bar, pinasalamatan ng may-ari si Andy sa pagligtas sa kanyang anak at nilibre sila ng pagkain at inumin. Nang malasing na silang lahat, sinabi ni Foucault kay Andy na gusto niyang sumali sa kanyang tauhan, ngunit nagpasya si Andy na subukin muna ang kanyang tapang. Kaya sinabi niya kay Foucault na ipwesto ang revolver sa kanyang ulo, at kalabitin ang gatilyo.
Madaling natapos ni Foucault ang pagsubok at sinabing buong puso siyang nagtitiwala kay Andy, na labis na ikinamangha ni Josh kaya't nagmakaawa siya kay Andy na payagan si Foucault na sumali. Sa sandaling yun, lumitaw ang mga tulisan at sinalakay si Andy at ang kanyang mga kasamahan. Sa gitna ng engkwentro, pinrotektahan ni Josh si Foucault, at lahat sila ay namatay maliban kina Andy at Foucault. Pagkatapos ng pangyayari, lumabas si Andy at pinagbayad ang mga salarin na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Sa sandaling yun din niya napagtanto na siya ay isang undead at nagsimulang maniwala na hindi nagsisinungaling si Foucault. Kinabukasan, inilibing ni Andy ang kanyang mga kasamahan habang naaawa si Foucault kay Andy matapos mapagtanto na kinailangan niyang magpaalam sa maraming mahal sa buhay dahil sa kanyang immortalidad. Sumama si Foucault kay Andy, at magkasama silang lumaban sa iba't ibang kaaway sa iba't ibang lugar sa loob ng maraming taon. Isang gabi, sinabi ni Foucault sa kanilang mga bagong kasama, sina Ash at Comes, na siya talaga ay tagapagdala ng kamalasan. Natural lang na hindi sila naniwala sa kanya, kaya hinawakan sila ni Foucault, at biglang, nadapa ang isang waitress at aksidenteng natapon ang lahat ng beer sa kanila. Habang sila ay bumabawi mula rito, lumabas si Foucault upang kumustahin si Andy, na nagtatanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mamatay. Sumasagot si Foucault na tunay ka lang namamatay kapag huminto na ang mga tao sa pag-alala sa iyo. Nagpangiti ito kay Andy nang matanto niya na lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay buhay sa kanyang puso. Pagkatapos ay lumapit siya para halikan si Foucault, ngunit umuurong ito ng may hiya at sinabi kay Andy na halikan siya kapag muli silang nagkita sa araw na siya ay magpapakamatay. Bigla, nagsimulang maglaho si Foucault, at pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw siya sa harap ng isang gusali sa Washington, D.C. habang sinusubukan ni Foucault na intindihin ang kanyang paligid, lumitaw si Victor at sinabi sa kanyang umalis, ngunit itinaas ni Foucault ang kanyang baril at iginiit na narito siya upang matuto tungkol kay Andy. Bigla, lumitaw si Victor sa likod ni Foucault, at sinabi rito na wasakin niya ang kaluluwa nito habang nasa aklat pa ito. Sa kabila niyan, matatag na tinanong ni Foucault si Victor kung bakit siya labis na tutol sa kanya, at sumagot ito na ang pag-alis sa kanya ay magpapahina sa determinasyon ni Andy, na magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang katawan nito. Pagkatapos niyan, binaril at binawian ng buhay si Foucault ni Victor, ngunit sa isang iglap, nagising siya sa Shinjuku at napagtanto na ito ang araw na makikilala niya si Andy. Di nagtagal, muling lumitaw si Victor at aalisin na naman siya, ngunit tinawag niya si Andy, na biglang lumitaw at iniligtas siya mula sa puot ni Victor. Pagkatapos ay tinanong ni Andy si Victor kung bakit niya ay inaatake si Foucault, na nagtulak kay Victor na ihayag na talagang hindi niya hahayaan si Foucault na tingnan ang kanyang mga alaala. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagpapawalang saysay kay Foucault ng ilang beses pa sa libro, hindi na siya iiral sa totoong mundo, na magbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa sarili niyang katawan. Dito, sinabi ni Andy kay Victor na poprotektahan niya si Foucault dahil kailangan siya ng kanyang sarili sa hinaharap. Habang naglalaban ang dalawa, inamin ni Victor na mas lumakas at gumaling si Andy kaysa dati. Nang sandaling yun, tinuka ni Foucault ang pisngi ni Andy upang matalo niya si Victor gamit ang kanyang unlock. Nagbigay ito kay Andy ng ideya na pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa kanyang mga atake, para matalo si Victor sa pinagsamang lakas nila. Nagtagumpay ang plano habang hinawakan ni Andy ang ulo ni Victor sa loob ng isang kapsulang naglalaman sa kanya at sinabi rito na, pagkatapos makilala si Foucault, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Habang tinatanggap ni Victor ang pagkatalo, sinabi ni Foucault kay Andy na direkta niyang gustong tanungin si Victor tungkol sa nakaraan, kaya sinabihan ni Andy ang kabilang kalahati niya na lumabas. Kaagad, tinanong ni Foucault si Victor kung ibinigay niya ang kanyang malinamnam na longganisa kay Ju, at inihayag niya na nagtulungan sila para sirain si Go. Ngunit palagi silang nabibigo. Sa kabila niyan, gusto ni Ju na patuloy na subukan ulit at ulit, kaya nagpasya siyang tapusin siya dahil hindi niya kayang makita ang babaeng mahal niya na nasasaktan. Ngunit pagkatapos ngayon, natanto niya na kaya nilang sirain ang Diyos. Habang umaalis si Victor, nagkaroon sina Andy at Foucault ng matinding French kiss na nagpadala sa kanya pabalik sa hinaharap. Sa kasalukuyan, sinabi ni Ano sa walang malay na si Foucault na muling binubuhay ni Andy ang isa pang alaala, na magpapatibay sa kanyang determinasyon at magpapalakas sa kanya. Pagkatapos noon, dumating sina Enreper at ang kanyang mga kaibigan,
at binalaan sila ni Ano na huwag guluhin ang kanilang pag-surf sa alaala, o sisirain niya sila. Sa kabila ng babala, sumalakay si Enreper, ngunit hinarang ni Ano ang atake. Dahilan upang tanungin ni Enreper kung bakit niya isinasakripisyo ang kanyang buhay para sa Union kung kaya niya itong gawin para sa Pakistan. Nang hindi naghihintay ng sagot, sinugatan ni Enreper ang kanang braso ni Ano. Maraming taon na ang nakalipas, nakita ni Ano ang G-liner na nakahiga sa lupa. Pagkatapos niya itong pulutin, nakita niya ang nakaraan at ang mga kaganapan sa hinaharap ng kasalukuyang loop at siya ay nasabik. Pagkatapos nito, sinimulan ni Ano iguhit ang mga kaganapang yun bilang isang kwentong manga. Isang araw, nang subukan niyang ipakita ang kanyang gawa sa kanyang ina, napagtanto niyang hindi na siya nakikita, naririnig, o nararamdaman ng ina. Napagtanto niya noon na siya ay naging isang negator, at habang gusto niya, upang sumuko sa simula, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagguhit upang balang araw ay makilala niya ang kanyang mga paboritong miyembro ng Union, sina Andy at Foucault. Pagkatapos ng pagkalathala ng isa sa kanyang manga, nagpasya si Ano na makita si Andy ng personal. Nang matupad ni Ano ang kanyang kahilingan, naging determinado siyang protektahan sina Andy at Foucault mula sa isang nakakatakot na hinaharap. Kaya sinimulan niyang iguhit ang mga pangyayari na magaganap sa hinaharap upang bigyan sila ng pahiwatig. Sa kasalukuyan, bumalik si Andy at inaalis si Unseen, na nagtatangkang saktan ang kanyang kasintahan. Pagkagising ni Foucault, nakita niya si Ano na nakahandusay at walang magawa sa lupa, ngunit sinabi ni Andy sa kanya na balewalain na lang yun dahil sila may laban ang haharapin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaharap nila si Enreper at isa pang negator na nakasuot ng bunny costume. Bago magsimula ang laban, sinabihan ni Foucault si Enreper na sumapi sa kanilang panig, ngunit tumanggi ito at sinabing gusto lang niyang sumakay sa arka para mapigilan ang pagkamatay ni Latla. Lumitaw si Ano at ibinunyag na hindi niya kayang iligtas si Latla gaano man siya magsumikap. Nang mga sandaling yun, ipinagbigay alam ni Latla kay Enreper na papunta na ang Autumn sa kanila, dahilan upang kapwa partido ay magmadali patungo sa Yuma, umaasang matatalo ito muna. Gayunpaman, matapos makita ang Autumn, napagtanto ni Foucault na lubhang lumaki ang Yuma, at si Andy. Iniisip na ito ay dahil kumukuha siya ng lakas mula sa mga tao habang sila ay naglalayag sa alaala. Ito ay ikinababahala ni Foucault dahil ang kanilang mga atake ay walang epekto kay Autumn dati, ngunit tiniyak ni Andy sa kanya na mas malakas na sila ngayon. Gamit ang kanyang katana, sinugatan ni Andy ang pangit na gagamba mula sa Australia, ngunit natanto ni Foucault na nagsimula ng magpagaling si Autumn. Sinubukan ding salakayin ni Enreper siya, ngunit pareho ang resulta. Kaya sinabi ni Ano sa kanila na bigyan siya ng kaunting oras, at gagawa siya ng isang artifact na sapat na malakas upang sirain si Autumn. Naniniwala si Latla na niloloko sila ni Ano, ngunit dahil ang kanyang mga kutub ay palaging mali, nagpasya si Enreper na umupo na lang at hayaan ang Union na asikasuhin si Autumn, para manako niya ang gantimpala mula sa kanila sa huli. Habang tinatawag ni Latla si Enreper na kaawa-awa, pinapanood siya ni Ano mula sa malayo at naaalala na siya ang unang karakter na nagbigay inspirasyon sa kanya. Dahil mula sa simula, si Enreper ay isang mabuting tao na kinailangang pigilin ang kanyang kabaitan matapos mawala ang kapatid ni Latla dahil sa kaya gusto niyang makuha ang arko para maibalik niya si Latla. Ilang segundo ang lumipas, gumawa si Ano ng isang artifact na tinatawag na time control at binago ang edad ni Enreper upang maging legal siya para sa lahat ng gunnets. Sa halip na matuwa, nagmamadali si Enreper na tingnan si Ano, dahil alam niyang ang gumagamit ng time control ay tumatanda ng 10 beses ng mas mabilis. Ngunit pagdating niya kay Ano, napagtanto niyang huli na ang lahat, dahil matanda na ito. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Enreper, pinawi ni Ano ang kanyang pangamba at sinabing ito na ang plano niya mula pa sa simula. Noon din, naglaho si Ano, at habang pinapanood ito ni Foucault, naalala niya kung paano siya pinatatag ng manga ni Ano sa lahat ng mga taon. Bago pa man sila makapagluksa para sa kanya, inatake sila ni Autumn, at ginawa ni Andy ang lahat para mapigilan ang atake. Noon din, sinabi ni Enreper sa kanila na hindi na siya makikipaglaro sa kanila dahil lang sa isang estranghero ang nagbuwis ng buhay para sa kanya. Galit na sinabi ni Foucault sa kanya na marami si Ano ang gumawa, para lang makatakas sila mula sa isang nakakatakot na hinaharap na makakaapekto sa Union at gayon din sa mga mangangaso. Nang makita ito,
Tinanong ni Bonnie si Latla kung bakit bastos ang trato ni Unrepair sa mga taong tumulong sa kanya. Kaya sinabi ni Latla sa kanya na si Unrepair ay isang nagpapanggap na obito. Pagkatapos, sinabi ni Andy kay Unrepair na tigilan na ang imo-act niya at inutusan siya at ang kanyang mga kaibigan na tulungan silang pabagsakin si Autumn. Sa sandaling yun, ang Yuma ay pumasok sa ikalawang yugto at inatake si Andy, ginawang libro ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Bago pa makagawa ng mas malaking pinsala si Autumn, binibigyan siya ni Unrepair ng malalang sugat na hindi na magagamot habang binaril ni Andy ang isang balang bulkaniko sa loob ng core ng Yuma, na nakakabit na sa unlock ni Foucault. Sa sumunod na segundo, si Autumn ay nagkawatak-watak habang kinuha ni Latla at Foucault ang kanyang core. Habang nagsisimulang maglaho si Autumn, sinabi ni Foucault kay Unrepair na dapat silang magtulungan, ngunit walang paligoy-ligoy na sinabi nito na gusto niya ang arko, na hindi naman ipapahintulot ng mga Hudyo na makuha niya. Pagkaalis ni Unrepair kasama ang kanyang gang, nagsimula sina Foucault at Andy na bumuo ng isang plano upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay ng bongga. Gusto mo rin ba ng isang kontrabida tulad ni Foucault? Mag-comment ng zombie kung gusto mong makakita pa ng higit pang buod ng anime.